Suman! Puto! Kutsinta! Sigaw ng dalagang si Lizzie habang naglalakad sa kalsada. Butche! Sapin-sapin! Kalamay! Bili na kayo! Dagdag pa nito habang nasa ilalim ito ng tirik na araw. Bitbit ang kanyang bayong na may lamang paninda at may hila-hila pa itong trolley na may nakataling basket. Sinuong ni Lizzie ang kahabaan ng kalsada. Lizzie, ako na dyan! Sambit ni Simon na sumulpot na lang bigla sa kanyang likuran. Hindi na, kayang-kaya ko na to. Ako pa ba? Eto naman, nagpapaka-gentleman na nga ako ayaw mo pa? Di wag. Sambit ni Simon habang sinasabayan ng lakad si Lizzie. Papasok na naman si Simon sa palengke bilang kargador. Asus, pinagpapraktisan mo lang kasi ako para pag niligawan mo si Tessa, alam mo nang gagawin mo. Hay nako Simon, wag na ako, si Tintin na lang. Mapang-alas kang sabi ni Lizzie. Napakamot sa kanyang batok si Simon. Naku, wag na lang ano. Wag na lang makapag-practice. Kung kay Tintin ko lang din naman gagawin. Abusado kaya yung babaeng yun. Sina Simon at Tintin ang matalik na kaibigan ni Lizzie. Mula nang namayapa ang magulang ng dalaga, ay sila na ang tinuring nitong pamilya. Ay, ang bad mo naman sa friend natin yun. Ikaw isusumbong. Nahinto si Lizzie sa pagsasalita. Uy, Simon, yung matanda na wala ng malay! Sigaw ni Lizzie. Nabitawan nito ang kanyang bayong at trolley dahil sa gulat. Segundo lang ang lumipas ay tumakbo na ito papalapit sa matanda. Lolo? Lolo? Sambit ni Lizzie sabay tapik sa pisngi ng matanda. Maraming tao ang nakakita sa nangyari, ngunit walang nagtangkang lumapit sa matanda. May ilang nakatitig lang. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay walang pakialam. Tulad ni Simon na tila inugat na ang mga paa. Simon, ano ba? Tatayo ka lang ba dyan? Tulungan mo kaya ako dito? Sigaw ni Lizzie. Eto na. Wika ni Simon. Dinala ng dalawang matanda sa pinakamalapit na klinik at doon ay tiningnan ang kalagayan nito. Ayon sa doktor na tumingin sa matanda, ay wala naman itong natamong major injury. Ngunit masyado itong payat at dehydrated. Suspetsya ng doktor ay ilang araw na itong hindi kumakain ng maayos. At kung magpapatuloy ito ay baka mapahamak ang kalusugan ng matanda. Kawawa naman si Lolo. Nasaan kayang pamilya niya? Bakit kaya siya pinabayaan ng ganito? Malungkot na sabi ni Lizzie habang nakatitig sa matanda. Nakaupo ito sa monoblock na nasa tabi ng hospital bed kung saan nakahiga ang matanda. Walang nakakakilala sa matanda. Malamang ay bagong dayo ito sa lugar. Hinawakan ni Simon ang balikat ng kaibigan at nakatayo naman ito sa gilid nito at nakatitig rin sa matanda. Ilang sandali pa nakalipas at kumibo ng bahagyang kamay ng matanda. Hudyat na may malay na ito. Agad na tinapik ni Lizzie si Simon upang tawagin ng doktor. Lo, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sunod-sunod na tanong ni Lizzie. Nang makita nitong unti-unting nagmulat ang mata ng matanda. Nilibot ang matanda ang kanyang tingin. Nagtaka sa kanyang kinaroroonan. Nasaan ako? Wika nito. Lo, nasa klinik po kayo dito sa barangay. Nawalan po kasi kayo ng malay kanina sa kalsada. Mahinahong sabi ni Lizzie. Lo, naaalala niyo po bang pangalan ninyo? Oo, palagay mo sa akin, Ulianin. Facundo Roses ang pangalan ko. Bakit? Pasigaw nitong sabi. Sino ka ba? Nurse ka ba? Anong ginawa mo sa akin? Ikaw siguro ang dahilan kung bakit ako nawala ng malay. Sindikato ka siguro. Manggagancho. Nanlaki ang mga mata ni Lizzie sa mga sinabi ng matanda. Siya na nga itong magandang loob na tumulong ay mukhang napasama pa ata. Hindi kita kilala. Layuan mo ko. Sigaw ng matanda na iniwas-iwas ang kanyang mga kamay upang layuan siya ni Lizzie. Pero teka lang. Gusto sana magpaliwanag ni Lizzie ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda at panay pa rin ang pagmamaktol. Hiningi ko ba ang tulong mo? Sabi nito kay Lizzie. Sana pinabayaan mo na lang ako sa kalsada.
Total sa edad kong to. Kakainin din naman ako ng lupa. Napakagat ng labi si Lizzie. Hindi niya na alam kung paanong pagpapasensyahan ng matanda. Kung alam ko lang po na ganyan ang ugali ninyo, sana nga hindi ko na kayo tinulungan. Pasensya na ho kayo. Sige po, aalis na po ako. Pasensya na po sa abala. Aba, mabuti naman. Sige, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Sagot pa ng matanda. Tiningnan ni Facundo si Lizzie mula ulo hanggang paa. Na mas kinainis naman ni Lizzie. Mabuti na lang at may natitira pa itong paggalang sa matanda. Kaya mas minabuti nitong lumabas ng silid upang hindi na humaba ang kanilang usapan. Dumating na ang doktor na tumingin sa matanda at si Simon, na siya namang paglabas ni Lizzie habang siya'y nagmamarcha. Nakita ni Simon ang namumulang mukha ni Lizzie. Itatanong niya sana kung anong nangyari. Ngunit bigla siya nitong sinigawan ng, "Ewan ko sa'yo," kaya natahimik na lamang si Simon. Siya na nga tong tinulungan, siya pa tong galit. Kung alam ko lang na gano'n ang ugali ng matandang yon, hindi ko na siya tinulungan. Ngulumod na sabi ni Lizzie. Nasa labas ito ng clinic, may bitbit na sa malamig. Mahigpit ang hawak nito sa plastic, tila gigil na gigil sa nangyari. "Oh, eto, tok neneng, para may pangbara ka dyan sa malamig mo na sumasalo ng sama ng loob mo." Asar na sabi ni Simon. Sinulimpetan ng tingin ni Lizzie si Simon. Parang kakainin siya nito ng buo sa talim ng titig nito. Mabuti na lang at sanay na si Simon sa ganitong ugali ni Lizzie. "Oh, eto pa ang fishball para di sumabay sa init ng ulo mo yung tiyan mo." Dagdag pa ni Simon. Habang kumakain ng tokneneng at fishball, ikinwento ni Lizzie ang dahilan ng init ng kanyang ulo. Sa sobrang sama ng kanyang loob, ay kaya niyang nguyain ng tokneneng habang nagkukwento. "Patay tayo dyan, paano na yan?" Wika ni Simon matapos pakinggan ang kwento ni Lizzie. "Bakit?" Nagtatakang tanong ni Lizzie. "Sabi kasi ng doktor, discharge na si Lolo Facundo. At dahil mukhang dayo si Lolo, wala siyang ibang pwedeng puntahan. At dahil tayo naman daw nakakita sa kanya." "Ayoko," mabilis sa sagot ni Lizzie sabay busangot. "Pero Lizzie, hindi pwede si Lolo sa bahay. Alam mo namang siksikan na kami doon na parang sardinas." "Ayoko," madiin itong sabi at pinanggulatan pa ng mata si Simon. "Ayos lang naman kung ayaw mo. Hindi ko naman hinihingi ang tulong ninyo. Alam ko namang walang nagmamahal sa akin." Biglang sabat ng isang matanda sa kanilang likuran. "Kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng..." Napalingon ng dalawa at nakita ang matanda. Mukhang kanina pa pala itong nakikinig sa usapan ng dalawa. Nagsisimula na itong magsabi ng mga salitang kinairita ni Lizzie. Hindi nito alam kung nagpapaawa ba ito o sadyang ganito lang talagang matatanda. Mahihinakitin at mabilis malungkot. Ngunit mabilis ding magalit at mayamot. Napapikit si Lizzie bago magsalita. May parte sa kanyang puso na napipilitan lang siya sa kanyang sasabihin. Ngunit mabait na tao si Lizzie. Parang mamon ang kanyang puso at hindi rin niya matiis ang matanda kahit ubod ito ng sungit. Okay. Nagmulat ito at humarap kay Facundo. "Lo, huwag ka nang umangal. Wala ka na pong choice kung hindi ang sumama sa akin. Kung ipagpipilitan niyo na hindi niyo kailangan ng tulong ko, sige, patunayan niyo. Magpagaling lang kayo, magpalakas. Tapos, hahayaan ko na ulit kayong magpalaboy-laboy sa kalsada." Mariing sabi ni Lizzie. "Cargo di konsensya ko pa po kasi kayo pag may nangyaring masama sa inyo." "Sabi ko naman, hindi ba? Hindi ko kailangan ng tulong ninyo." Hindi pa rin nagpaawat ang matanda sa kanyang gusto. Uugod-ugod na naglakad ang matanda paalis. Napapikit na lamang si Lizzie, na mewang at hinagod ang noo. Huminga ng malalim at saka nagmulat. Matapos ay hinabol nito ang matanda at hinawakan ng braso. Nang maramdaman ng matanda ang hawak ni Lizzie, ay sisitahin niya dapat ito. Ngunit, inangalan siya kaagad ni Lizzie. "Hindi ko kailangan ng..." "Hindi.
Sa akin ka titira, Lolo Facundo. Wala nang hindi-hindi. Inabala niyo na ako maghapon, ha? Huwag po kayong makulit. Gigil na sabi ni Lizzie sabay pinandilatan nito ng matanda ang mga mata. Bagamat nanggigil si Lizzie sa kakulitan at pagsusungit ng matanda, ay banayad pa rin ang hawak nito sa kanya. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Saktong-sakto lang. Napatingin ng matanda sa dalaga at sa kanyang paningin. Biglang rumehistro ang mukha ng kanyang anak na si Mira. Matapos ang hilahan, pagtatalo at ang ilan ng dalawa sa kalsada, ay nakarating na rin sila sa munting bahay ni Lizzie. Mag-aalas 12 na noon ng tanghali kaya naman naghanda na si Lizzie ng kanilang kakainin upang makapagtanghalian. Nilagyan ni Lizzie si Lolo Facundo ng kanin at ulam na isda sa plato nito. Lo, tama na po ba yan o dadagdagan ko pa? Tanong ng dalaga. Hindi naman kumibo ang matanda. Tinitigan lang nito ang plato sa kanyang harapan. Hindi mo mawari kung gusto o ayaw ng matandang pagkain nakahain sa kanyang harapan. Napailing na lamang si Lizzie. Matapos ay siya naman ang kumuha ng kanin at ulam. Sabay taas ng kanyang isang paa sa silya. Tila lalaki ito kung umasta. Sabay subo ng isang malaking tipak ng kanin sa kanyang bibig. Paubos na ang pagkain ni Lizzie sa kanyang plato. Ngunit hindi pa rin ginagalaw ni Facundo ang kanyang pagkain. Kaya naman, dudukawin na sana ni Lizzie ang ulam ng matanda nang pigilan siya nito. Tinapik nito ang kamay ng dalaga at saka nagsalita. Ibaba mo yung paa mo. Nasa harapan tayo ng hapag. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng tamang asal sa hapag? Sita ng matanda. Ngumisi si Lizzie at sabay subo ng malaking tipak ng kanin. Lo, wala kayong karapatang husgahan ng pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Nagsimula na namang mainis si Lizzie sa mga sinabi ng matanda. Ngunit mas mabuti niyang palagpasin na lamang sinabi nito. Wala namang alam ang matanda sa kanyang pinagdaanan kaya wala ring saysay kung makikipagtalo siya dito. Kaya dinaan na lang ni Lizzie sa biro ang kanilang usapan. Lo, wala tayo sa fine dining restaurant kaya lahat ng gusto ko gagawin ko. At kung hindi niyo po kakainin yung pagkain niyo, abay akin na lang. Muling dudukawin ni Lizzie ang ulam ngunit isang malakas na tapik ang sumalubong sa kanyang kamay. Kinuha ng matandang kubyertos at saka kumain. Pinagmasdan ni Lizzie ang paraan ng matanda sa pagkain. Nahalata nitong pines ang kilos nito. Marahan at walang ingay. Kabaliktaran ng sa kanya. Binaliwala lang ito ni Lizzie at nagpatuloy sila sa pagkain. Matapos kumain, ay naghanda na si Lizzie para sa kanyang pagtitinda. Lo, pupuntahan po kayo ni Tintin, yung kaibigan ko para dalhan ng tanghalian. Please lang po, wag niyo po siyang sungitan, okay po? Sa akin na lang po kayo magsungit. Nakikipakilang po kasi ako sa kanya. Bilin ni Lizzie. Nakatingin lang matanda, tila lumalabas lang sa kabilang tenga ang bili ng dalaga. Sige na po, Lo, alis na po ako. Paalam ng dalaga. Sinundan lang ng tingin ni Facundo si Lizzie. At nang ito'y nakalayo na ay muli itong pumasok sa bahay. Maliit lang ang bahay. Pagpasok mo ay sala kaagad na may dalawang kahoy na sili ang makikita. Sira pang isa. May bintana rin ito ngunit walang jealousy. May takip lang na karton upang hindi pumasok ang mainit na sikat ng araw. Pagbaling mo sa kaliwa ay may pinto. Ngunit butas naman. Wari ng matanda ay kwarto yon ng dalaga. Ilang hakbang pa at mararating mo na ang kusina na may maliit na mesa. At sa dulo, nandoon ang banyo. Wala itong flush. Kailangan mong buhusan ng tubig ang inodoro para lumubog ang sinalo nito. Nilibot ng matanda ang kanyang mata sa bahay. Hindi niya maisip kung paanong nakakayanang tirhan ni Lizzie ang ganoong kaliit na bahay. Anong klaseng buhay ang mayroon ng batang to? Napaka-irresponsable naman ng mga magulang niya para pabayaan na lang siya ng ganito. Irritableng sabi ng matanda. Naupo ang matanda sa kahoy na silya. Yung buo at mukhang matibay. Inilapat ang likod sa sandalan at pumikit. Don Facundo, iligtas niyo po ang sarili ninyo. Sigaw ng isang lalaki at itinulak ang matanda palabas ng sasakyan. Nakita na lang ni Facundo ang kanyang sarili na gumugulong sa damuhan. Matapos huminto ang kanyang pagulong, ay natanaw nito ang kanyang sasakyan. Umuusok.
Hanggang sa may biglang sumiklab. Natakot ang matanda, kaya dali-dali itong tumayo at lumayo. Habang naglalakad ay sinulipan nito ang kanyang sasakyan. Naluluha dahil alam nitong wala na ang kanyang tauhan. May naaninaw itong isang tao na nakatayo. Nakakulay itim at nakabonet. Pinagmasdan ang kanyang pagtakbo. Natakot ang matanda para sa kanyang sarili. Kaya kahit uugod-ugod nga ay ginawa niya ang lahat upang bilisan ang kanyang paglalakad. 3 putok ng baril ang kanyang narinig. Mas kumabog ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mahabol ng taong nakabonet. Wag! 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 Sigaw ng matanda. Lolo? Lolo! Sabi ni Tintin habang niyuyugyug ang matanda. Sa pagmulat ng matanda ay nakaramdam ito ng matinding hingal. Pawis-pawisan din ito at hindi na makahinga. Lo, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Tintin. Nakikita mong hingal na hingal ako at halos hindi makahinga. Tapos itatanong mo ko ayos lang ako. Malamang hindi. Ikuha mo ako ng tubig. Tubig ang kailangan ko at hindi ang pag-aalala mo. Masungit na sabi ni Facundo. Imbes na maawa ay nakaramdam ng inis si Tintin. Ngunit sa kabila ng pagkainis nito ay sinunod pa rin niyang matanda. Ikinuha niya ito ng tubig matapos ay inilapag ang pagkaing bili ni Lizzie. Nako, kung hindi lang nakiusap si Lizzie sa akin, papatulan ko tong matandang to. Ngulumod na sabi ni Tintin pagkaabot ng tubig sa matanda. Anong sabi mo? Tanong ng matanda. Ha? Sabi ko po, aalis po ako. Mauna na po ako. Pilit nang umiti si Tintin. Uminom naman ang matanda ng tubig at hindi napansin si Tintin. Sumapit ang hapon at pauwi na si Lizzie galing sa pagtitinda. Pagod dahil sa mabigat nitong bitbit. Uhaw na uhaw din dahil sa kakasigaw. Nasa kanto pa lang ito ay sinalubong na ito ni Tintin. Hoy, Lizzie! Hindi mo naman sinabi na batang tupakan pala yung dadalan ko ng pagkain. Hindi matanda. Ramdam ni Lizzie ang inis ni Tintin. Ibinaba ni Lizzie ang bayong niyang dala, tinayo sa kanyang gilid ang trolley niyang kanyang hila-hila. Bakit? Anong ginawa ni Lolo? Aba, binabangungot siya kanina, di ginising ko. Abay, imbis na magpasalamat, sinungitan ba naman ako? Ni pasalamat? Wala. Napangiwi na lamang si Lizzie, sabay kamat ang kanyang batok. Pagpasensyahan mo na, matanda na kasi. Malamang hindi niya alam ang nararamdaman niya. Samantala, magkausap naman si Amanda at ang kanyang asawa na si Roland. Sigurado ka bang nagawa mo ng maayos ang trabaho mo? Tanong nito sa asawa. Oo, tulad ng sinabi mo. Sinira akong makina ng sasakyan. Nahulog yun sa bangin. Tapos, para mas makasiguro, pinasabog ko pa. Ano pa ba? Kailangan ko pa bang kunin ang puso ng matandang yun at ilagay sa kahon? Ialay sa'yo at hinagisa ng kumpulang papel ni Amanda si Roland. Natahimik si Roland at hindi na nagsalita. Pilosopo, sigaw ni Amanda. Siguraduhin mo lang na yung mga sinasabi mo ay totoo. Hindi puro yabang. Dahil papalipasin ko lang ang ilang araw, ia-anunsyo ko ng pagkawala ni Papa. At matapos ng 1 linggo, magdadalamhati tayong lahat dahil sa kanyang pagkamatay. Mapapasakin na ang lahat. Lahat-lahat. Dumaan ang mga araw, patuloy pa rin ang pagsusungit ng matanda. Nasanay na lamang si Lizzie sa asta nito dahil wala naman itong magagawa kung hindi ang pagtiyagaan ng kanyang mukha araw-araw. Lo, kumain na po kayo. Sige ka, kukunin ko yan. Biro ni Lizzie. Ibaba mo nga yung paa mo, hindi ka ba? Tinuruan ng mga magulang ko ng tamang asal? Dugtong ni Lizzie sa sasabihin ng matanda sabay iling. Nakaramdam ng hiya ang matanda at natahimik bigla. Tinawanan lang ito ni Lizzie. Lo, wala na kayong magagawa, ganito na ako. At saka, hindi po ba kayo nagsasawa na sitahin ako sa posisyon ko habang kumakain? Ilang araw na tayong magkasama. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagsasawa sa kakaalaga sa akin? Bakit pa kasi pilit mo akong kinukup-kup? Hindi naman kita kailangan. Masungit na sabi ng matanda. Nahinto sa pagsubo si Lizzie.
Binitawan ng kutsara at tinidor na hawak. Nagbago ang aura nito. Kasi, alam ko po yung pakaramdam na mag-isa, na walang pwedeng asahan kung hindi ang sarili lang. Magpalaboy-laboy na hindi alam kung kailan ulit magkakaroon ng laman ng sikmura. Pandirihan ng mga tao. Kutsain at ipagtabuyan. Kahit nasabihin nyo na kaya nyo, sa lagay nyo po bang yan? Kaya nyo ba talaga? Ang tanda-tanda nyo na. Pero, sige po. Kung talagang hindi nyo ako kailangan, patunayan nyo. Seryoso ang tinig ng boses ni Lizzie ng oras na yon. Malalim din ang boses ng dalaga. Nangilabot ang matanda at hindi ito nakapagsalita. Sige Polo, iwan nyo na lang po dyan ang pinagkainan nyo kung ayaw nyo ng ulam. Lalabas lang po ako. Nakaayos na rin po ang higaan nyo sa kwarto. Dito po ako sa sala matutulog. Huwag na po kayo makipagtalo. Uwi ka ng dalaga at lumabas. Natahimik si Facundo. Bigla siyang nakonsensya sa kanyang asta sa dalaga. Sa katunayan ay malaking pasasalamat niya dahil nakita siya ni Lizzie sa kalsada ng araw na yon. Ilang araw na kasi siyang hindi kumakain at lakad lang siya ng lakad sa kawalan. Nagawa na rin niyang mangalkal ng basura. Makakita lamang ng pagkain. Bukod doon ay nawala na siya ng tiwala sa ibang tao dahil sa kanyang sinapit. Ngunit mukhang napasobra na siya at nasaktan niya ang damdamin ng dalaga. Sa labas ay may tindahan. Nakaupo doon si Lizzie. Nakatitig sa mga batang hinahabol ng kanilang mga magulang upang pauwiin. May dalang tsinelas habang hinahabol ang mga ito. Sabay sigaw ng, "Hindi ka uuwi! Gabi na!" Imbis na marindi ay naluluha si Lizzie. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Lizzie!" Tawag ni Simon. "Ayos ka lang?" Pinahid ni Lizzie ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumikim at inayos ang upo. "Ilibre mo nga ako ng lumpia, nagugutom ako. Samahan mo na rin ng soft drinks." Utos ni Lizzie sabay kusot ng kanyang mga mata ng madiin. "Ililibre kita pero sabihin mo muna bakit ka umiiyak?" Hamon ni Simon. Napupuntong hininga si Lizzie. Ayaw niya nang alalahanin pa ang nangyari pero sadyang makulit itong si Simon. Si Lolo kasi, tinutoyo na naman. Ewan ko ba, nung sinabi niya kasi kung hindi ba ako nagsasawang alagaan siya na inis ako eh. Para bang wala lang sa kanya yung ginagawa ko. Naaawa kasi ako kay Lolo Facundo. Kahit nakasungit-sungit niya at halos ipagtabuyan niya ako, hindi ko pa rin siya magawang iwan. O kaya ibalik sa klinik o kaya sa barangay. Pakiramdam ko pag ginawa ko yon, hindi magiging palagay ang loob ko. Kaso, pilit niya naman akong pinagtatabuyan. Naguguluhan din ako bakit ako nagtsatsaga pa ng ganito. Naiiyak na lang na sabi ni Lizzie, "Ay, ganyan talaga kasi mabait ka. Busila kang puso mo. Kaya hindi mo matiis si Lolo. Pero malay mo, bukas magbago siya. Dahil sa nangyari." Uwi ka ni Simon. Kinaumagahan, maagang bumangon si Facundo at siya nang naghanda ng kanilang agahan na kape. "Magandang umaga, Lizzie. Tara na dito, magkape ka muna bago ka maghanda sa pagtitinda." Aya ng matanda habang bitbit ang 2 tasa ng kape. Pupungas-pungas pa noon si Lizzie dahil katatayo pa lang niya galing sa higaan. At nang marinig ang boses ni Lolo Facundo na malumanay at walang kasing banayad ay biglang nanlaki ang mga mata nito. "Totoo ba to? Oo, nanaginip lang ako." Kinusot ng madiin ni Lizzie ang kanyang mga mata. Sinampal bahagya ang kanyang mukha at kinurot ang kanyang pisngi. "Aray!" Inda nito. "Ano pang ginagawa mo diyang bata ka? Tara na, masamang pinaghihintay ang pagkain. Maupo ka na bago pa lumamig itong kape." Aya ng matanda. Lumapit na rin si Lizzie. Hindi pa rin ito makapaniwala sa kanyang nakikita. "Lo, ba't hindi niyo po ako ginising? Ako na lang po sanang naganda ng agahan natin." "Ano ka ba? Kaya ko namang kumilos. At saka naiinip na rin ako dito sa bahay." "O hala, kumain ka na.
Kailangan nating maagang kumilos para hindi tayo maubusan ng grasya. Wika ng matanda. Nahinto si Lizzie sa kanyang narinig. Tila may kumurot sa kanyang puso. Hindi nito maiwasang maluha. Namula tuloy ang kanyang ilong dahil dito. Napansin naman ito ng matanda nang ibaling muli nito ang tingin sa dalaga na nakatayo pa rin sa bandang sala. Pagkalapag nito ng tasang kanyang hawak, ay saka nito pinuna ang dalaga. "Oh, bakit Lizzie? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan?" Pilit nang umiti ang dalaga. "Ah, wala Polo. Ang ganda lang po kasi ng gising ko." Habang sila'y kumakain sa maliit nilang hapagkainan, ay may sinabi si Lolo Facundo kay Lizzie. "Sasamahan kitang maglaho ngayon," sambit ng matanda. Muntik nang mabilaukan si Lizzie. "Pero Lo, hindi ako humihingi sa'yo ng permiso, sinasabi ko to sa'yo. Naiintindihan mo?" Napatangu-tangu na lamang si Lizzie. Hindi na siya nakipagtalo sa matanda upang hindi na humaba ang kanilang usapan. At bukod doon ay ayaw masira ni Lizzie ang kanilang magandang umaga. Matapos kumain, ay naghanda ng dalawa sa paglalako. Hila-hila na ni Lizzie ang kanyang trolley sa kaliwang kamay. Sa kanan naman ang malaking bayong. Sabay sigaw ng kanyang mga nilalako. Nakasunod lamang ang matanda sa kanya hanggang sa nakarating sila sa plaza. Doon muna sila naupo dahil doon maraming tao sa oras na yon. Panay rin ang alok ni Lizzie sa mga dumaraan. Maaga pa noon at may mga kasing edad si Facundo na nagzuzumba. "Lizzie, pwede mo ba akong bigyan ng ilan sa mga paninda mo? Kahit ilagay mo na lang dyan sa plastic." Sambit ang matanda. "Oh, sige Polo." At naglagay na nga si Lizzie ng ilang paninda sa plastic. Tumayo na ang matanda. Nagpunta kung saan. Abala na si Lizzie sa ilang mga bumibili kaya naman hindi na nito napansin kung anong ginawa ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas at may isang grupo ng matatanda ang lumapit sa kanya kasama si Facundo. "Oh, heto ang aking apo. Siya ang nagtitinda ng mga pinatikim ko kanina. Hindi ba't masasarap ang mga yon?" Wika ni Facundo. "Ay siya nga, malinis pang pagkakagawa. Bakit ba ngayon ko lang napansin na kakanin pala ang tinitinda mo, iha? Sige nga, pabili ako ng 5 balot nito. At ito pa." Ani ng isang matanda sabay turo sa kakanin. "Ako din. Ito din 3 supot nito at ito ta. Tapos 5 nito." Wika ng isa pa. "Ako iha, ito naman." Sambit ng isa pa. At sunod-sunod pa ngang bumili sa kanya. Puti nga ngiti ni Lizzie dahil sa kanyang magandang kita. Bukod doon ay tinawag siyang apo ni Facundo, na ngayon niya lang narinig na sinabi ng matanda. Galak na galak ang kanyang puso dahil mukhang binulungan na si Lolo Facundo ng isang anghel kaya bigla ata itong bumait sa kanya. "Lo, salamat Wika ni Lizzie habang sila'y pauwi na sa kanila. Hindi lang umimik si Facundo at diretso lang ito sa paglalakad kahit na uugot-ugot pa ito. Naging magandang kita ni Lizzie sa pagtitinda ng kakanin dahil sa tulong ni Lolo Facundo. Mas sinabihan niya pa nga ang kanyang kuha ng kakanin at nauubos ang lahat ng yon sa tulong ni Lolo Facundo. Subalit isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa bahay ng dalaga. "Aling Bebang, promise po next month." Pakiusap ni Lizzie kay Aling Bebang. "Anong next month ka dyan? Ini-English mo pa ako, hindi. Ayoko. Gusto ko ngayon. Ora mismo." Sigaw nito kay Lizzie. "Aling Bebang, sige na po. Ngayon lang naman ako pumalya sa pagbabayad. Pagbigyan niyo na po ako." Pakiusap ni Lizzie. "Hindi. Ay nako." Gigil na sabi ni Aling Bebang habang pinanglakihan pa ng mata si Lizzie. Lahat ng toy na saksihan ni Lolo Facundo at Tintin. Pauwi na sila noon galing sa pagtitinda. Magkasundo na silang dalawa. Sinamahan kasi ni Tintin ng matanda sa pagtitinda at sa kanilang pag-uwi ay ang eksenang ito ang kanilang naabutan. "Tintin, anong nangyayari? Bakit inaaway ng balyanang yan si Lizzie?" Tanong ng matanda. Natawa naman sa description ni Lolo Facundo si Tintin. Ipinaliwanag nito ang nangyari.
Nagulat si Facundo sa kanyang nalaman. Bakit hindi sa akin to sinabi ni Lizzie? Kinakapos na pala siya ng dahil sa akin. Lo, kasi po, ayaw kayong ma-stress ni Lizzie. Masaya po kasi siya na dumating kayo sa buhay niya. Halos isang dekada na siyang nabubuhay mag-isa. At least ngayon, alam niyang may kasama na siya sa buhay at nung una, inaaway-away niyo pa siya. Paliwanag ni Tintin na may kaunting panunumbat. Tumaas naman ang kilay ng matanda. Ngunit pinalagpas niya na muna ang katabilan ni Tintin. Napatanong si Facundo sa kanyang sarili. Ngayon niya gustong usisain ang personal na buhay ni Lizzie. Kung nasa ng mga magulang nito. Kaya naman lakas loob na tinanong ni Facundo kay Tintin kung nasan bang magulang ng dalaga. At hindi nito inasahan ang naging tugon nito. Noong 10 years old pa lang po kasi siya, iniwan na siya ng mga magulang niya. Sumakabilang buhay na po sila. Binuhay niya ang sarili niya ng mag-isa sa murang edad. Naging palaboy si Lizzie. Basurera. Nagkakalakal. Ganun namin siyang nakilala sa my court. Nagkakalkal ng basura. Kaya ngayon, alam niyo na kung bakit ganun na lang ang malasakit niya sa inyo. Kahit po kasi gustuhin naming ampunin si Lizzie, hindi naman po kami mayaman ni Simon. Isang kahig isang tukarin po kaming dalawa kaya ayun. Kaya lo, sana huwag na kayong masungit kay Lizzie. Napakabait kaya niyang kaibigan ko na yan. Tapos inaaway niyo lang. At talagang nangungonsensya ka pang bata ka. Masungit na sabi ng matanda. Hindi naman po sa ganon. Pero kasi po, yung si Aling Bebang, intermediate lang talagang balyenang yan. At kung ano-ano nang sinabi ni Tintin tungkol kay Aling Bebang. Matapos pakinggan ang kwento ni Tintin ay lumakad na si Lolo Facundo. Papalapit kay Aling Bebang at Lizzie. Magandang tanghali po, magandang binibini. Wika ng matanda. Binibini? Ako? Magandang binibini? Gulat na alin ni Aling Bebang at ngumiti ang matanda kay Aling Bebang. Napakiusapan ni Lolo Facundo si Aling Bebang. Binigyan sila nito ng hanggang susunod na buwan upang makabayad ng upa. Naging doble naman ang kanilang babayaran ay nalusutan naman nila ang pagwawala ng babaeng balyena. Lo, ang galing niyo po dun ah. Akalain niyo nauto niyo si Aling Bebang? May sinasabi pa kayong magandang binibini ah. Ang galing niyo, Lo. Manghang sabi ni Lizzie. Oo nga, Lolo Facundo. Tiklop pala sa inyo si Aling Bebang eh. Bakit ba ngayon lang namin kayo nakilala? Dagdag pa ni Tintin. Lihim na napangiti ang matanda. Ngayon niya lang kasi ulit naramdaman ang kanyang importansya. Ngayon na lang ulit may humanga sa kanyang kakayahan na hindi tinitignan ng estado niya sa buhay. Makaraan ay umuwi na sina Facundo at Lizzie. Naghain na rin si Lizzie para sila ay makapaghapunan na. At habang kumakain, ay lakas loob na nagtanong si Facundo tungkol sa mga magulang ng dalaga. Lizzie, nasaan ang mga magulang mo? Diretso ang tanong ng matanda. Wala kasi ako makita ang litrato ng mga magulang mo dito sa buong bahay. Nilitrato mo nung maliit ka nakakwadro ay wala. Nahinto si Lizzie sa kanyang pagkain. Ramdam nito ang panggilid ng kanyang mga luha. Hindi pa man siya nakapagsalita, ay gusto nang mauna ng kanyang mga luha sa pagkukwento ng kanyang masakit na nakaraan. Nakaramdam ang matanda kaya naman bumelta ito. Ayos lang kung ayaw mong ikwento. Naiintindihan ko. 10 taon po ako noon. Nang nawala si tatay dahil sa isang rambulan ng jeep. Tapos ilang buwan lang po nakalipas. Sumunod naman si nanay. Nabalil siya na magnanakaw sa palengke. Wika ni Lizzie. Simpleng pamumuhay lang ang meron sina Lizzie. Masaya na silang magkakasama sa kanilang munting bahay. Kumakain ng 3 beses sa isang araw at magkatabing matutulog tuwing gabi. Nanay, paglaki ko po, pangako ko, ibibili ko po kayo ng malaking bahay. May tig-iisa po tayong kwarto. May mahabang mesa, tapos may malaking TV. May refrigerator din po tulad sa kantin namin sa school. Tapos po, maraming lamang pagkain. Wika ni Lizzie sa kanyang ina
habang sila ay magkatabi sa kama. Tapos nanay, may mga kasambahay po tayo para sila nang magluto at maglinis ng bahay. Para po ikaw, nakaupo ka na lang. Hindi ka na po mapapagod. Nasa kanan si Mira at nasa kaliwa naman si Hector, ang mga magulang ni Lizzie. Tapos si tatay, ibibili ko po kayo ng jeep. Maraming marami. Tapos po, iba na yung mga magdadrive ng mga jeep para dito na lang si tatay sa bahay. Hindi nasasakit yung likod ni tatay. Dagdag pa ni Lizzie. Ginulo ni Hector ang buhok ni Lizzie. Si Mira naman ay niyakap ito ng mahigpit. Salamat anak ha. Dahil sa mga pangarap mo, kasama mo pa rin kami ni tatay. Ani Mira. Tumingin si Mira sa asawa at ngumiti. Huwag ka mag-alala anak. Mapapasaan ba at maaabot mo rin ang mga pangarap mo? Wika naman ni Hector. Tumangutango naman si Lizzie at ipinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niyang mainit na yakap ng kanyang ina habang hinahaplos naman ng kanyang ama ang kanyang noo upang mabilis siyang makatulog. Isa iyon sa masayang alaala ni Lizzie sa kanyang mga magulang. Ang simple, ngunit masayang pamilya. Kahit nasiksikan sila sa isang kama, ramdam nito ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa tuwing pipikit siya upang matulog, ay magandang panaginip ang kanyang nakikita. Hanggang sa isang araw, sa kanyang pagising, ay wala na silang dalawa. Nauna si Hector dahil sa isang aksidente. Nagkaroon ng banggaan ng mga jeep at sa kasamaang palad, si Hector ang isa sa mga binawian ng buhay. Lubos ang naging kalungkutan ni Mira at Lizzie sa nangyari. Nawala sa isang iglap ang kanilang padre de pamilya, ang haligi ng kanilang tahanan. Ngunit kailangang magpatuloy ng buhay. Hindi pwedeng magluksa ng matagal. Itinatak ni Mira sa kanyang isipan na kailangan niyang magpakatatag. Dahil papaano ang kanyang anak na si Lizzie kung siya ay manghihina? Paano sila mabubuhay kung ikukulong niya ang sarili sa pagluluksa? Kaya naman kahit na masakit, kahit mahirap, kahit hindi pa siya tapos magdalamhati, ay pinilit niya na ang sarili na kumayod. Ngunit sadyang malupit ang buhay. Isang buwan pa lang nakakalipas, ay kinuha naman na kay Lizzie ang kanyang ina. Sa palengke kung saan nagtitinda si Mira, ay nagkaroon ng nakawan. Nagkagulo ang lahat. May dalang baril ang nagnanakaw. Nagkataong nagtitinda noon si Mira at upang makaiwas ay dali-daling umalis si Mira sa pwesto. Iniwan niya ang kanyang mga paninda at tumakbo. Ngunit sa kasamaang palad, nang magpaputok ang magnanakaw, si Mira ang tinamaan. Nag-agaw buhay siya sa ospital hanggang sa binawian ng buhay. Gumuho ang mundo ng musmos na si Lizzie. 10 taon pa lamang siya noon. At ganito nang kasaklap ang buhay ng kanyang hinaharap. Hindi alam ni Lizzie ang kanyang gagawin. Walang kumupkop sa musmos na bata, ni mga kamag-anak nito. Pinalaya siya sa kanyang tinitirhan. Nagpalaboy-laboy kung saan-saan, hanggang sa mapadpad sa lugar ni na Simon at Tintin. Naging magkaibigan ng tatlo. Kahit papaano ay tinulungan ng dalawan na nakadiskarte sa buhay si Lizzie. Isinama ni Simon si Lizzie sa palengke at nanulungan sa pagtitinda. Nanirahan naman si Izzy kina Tintin ng ilang taon. Tumutulong sa gawaing bahay upang makabayad sa kabutihan ng mga magulang ni Tintin. Tagalaba at tagaluto siya noon. Hindi na nakapag-aral pa si Lizzie. Grade 3 lang natapos. Ngunit sa kabila nito ay nakikibasa siya ng mga libro ni Simon at Tintin upang matuto kahit papaano. Hanggang sa naging regular na maglalako si Lizzie ng kakanin. At sa tagal na ng panahon, nabuhay na siya sa kanyang sarili. Lumisan na rin ito sa poder ni na Tintin, nangupahan sa isang maliit na bahay. Maliit man ang kita sa pagtitinda ng kakanin, ay sapat na rin ito upang mabuhay siya. Hindi man detalyado ang kwento ni Lizzie, ay makikita sa mukha nitong apektado pa rin siya sa nangyari sa kanyang nakaraan. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Miski si Lizzie ay nagulat sa kanyang sarili kung paano niyang nalagpasan ang lahat ng ito. Ngunit hindi maikakaila na masyadong naging masalimot ang buhay ng dalaga mula pagkabata.
Walang masabi si Facundo sa kanyang narinig. Hindi nito alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam na ganito palang kahirap ang dinanas ni Lizzie. Ngunit hanga ito sa mga magulang ni Lizzie. Bagamat hindi binanggit ni Lizzie ang mga pangalan nila, ay nasisiguro ng matanda na mabuting tao ang mga ito. Wala man silang material na bagay na pamana at iniwan man nila si Lizzie ng maaga, ang pagiging matatag at masipag ang namana ng dalaga sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, punong-puno ng enerhiya ang matanda. 3:00 pa lang ng umaga ay narinig na ni Lizzie ang tunog ng nag-iisa niyang kaldero. Bumangon si Lizzie at tiningnan ito. Akala niya ay may magnanakaw. Ngunit sa kanyang pagsilip ay nakita niya ang matanda na nagluluto ng kanilang agahan. Lo, ang aga pa! Wika ni Lizzie na pupungas-pungas pa. Hindi na kasi ako makatulog, iha. Kaya heto, kesa masayang ang oras ko kakahiga, nagluto na ako para maaga na rin tayo makapagsimula. Wika ng matanda. Sabay naman na kumain ng dalawa. Binuksan na rin ni Lizzie ang maliit nilang radyo upang makinig ng balita. Tsk, kawawa naman yung matanda. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Wika ni Lizzie nang mapakinggan ng balita. Isang matandang nawawala. Facundo del Carmen ang pangalan. Isang matandang mayaman. Kaya naman agad itong naibalita sa lahat ng pahayagan. At bago matapos ang balita tungkol sa matanda, ay may sinabing gantimpala na matatanggap ang makahahanap sa matanda. Ang swerte naman na makakahanap dun sa matanda. Sayang wala akong TV para makita yung itsura ng matanda. Wika ni Lizzie. Bakit, Lizzie? Hahanapin mo rin ba yung matanda? Tanong ni Facundo. Siyempre naman, Lo. Bukod sa nakakaawa yung pamilya at yung matanda, sayang naman yung gantimpala. Wika nito. Baka Lolo, ikaw yung hinahanap nila sa radyo, ha? Magsabi ka na, Facundo raw eh. Biro ni Lizzie. Tinawanan lang ito ng matanda. Maraming Facundo ang pangalan dito sa mundo, iha. Lalo na sa mga kahenerasyon ko. Ikaw talagang bata ka. Wika ni Facundo. Dahil maaga silang nakapagsimula, ay sinamahan muna ni Lizzie si Lolo Facundo sa parke. Nanonood sila ng mga nagzuzumba. Kumaway na rin ang ilang mga suki ng matanda. Kaya naman kalkulado na ni Lolo Facundo ang kanyang magiging benta. Habang naghihintay, lumipas ang oras, ay nakakita si Lolo Facundo ng diaryong iniwan sa isang tabi. Wari niya ay tapos na itong basahin ng bumili. Ang mga nakasulat din sa dyaryo ay para sa mga nakaraang araw pa. Pinulot niya ito at pinagpagan. Nakalapag kasi ito sa lupa. Hilig ni Lizzie na magbasa kaya ibibigay niya sana ito kay Lizzie. Ngunit isang pahina ang kanyang kinuha at tinago sa kanyang bulsa. Lizzie, may napulot akong dyaryo. Oh, heto. Wika ng matanda. Masaya si Lizzie na tinanggap ang dyaryo. Binasa ang bawat pahina nito habang nagpapalipas ang oras. Ngunit laking pagtataka nito dahil may isang pahinang nawawala. Hindi na lang niya ito pinansin dahil alam niyang itinapon na ito ng may-ari. Patapos na ang araw, bumili ng ulam si Lizzie sa kanilang kanto. Isinama nito si Lolo Facundo sa bilihan. Sakto, balita ang palabas, kaya naman huminto muna ang dalawa. Kinilabutan si Lolo Facundo nang marinig ang ulat. Tungkol ito sa matandang nawawala tulad kaninang umaga, si Facundo del Carmen. Kitang-kita ng matanda na interesado talaga si Lizzie sa balita. Lizzie, aray! Yung likod ko! Wika ng matanda sabay biglang hawak sa kanyang likuran. Nabaling ang atensyon ni Lizzie sa matanda. Sabay nito ang pag-flash ng mukha ng matanda sa screen. Dali-daling inilihis ni Facundo ang tingin ni Lizzie sa kanya at ng tendera. Hindi nila dapat malaman na buhay pa ako. Wika ng matanda sa kanyang sarili. At hindi dapat malaman ni Lizzie kung sino talaga ako. Pilit na kinakalaban ni Lolo Facundo ang tadhana. Ilang araw niya nang iniiwas si Lizzie sa mga balita tungkol sa kanya. Mabuti na lang, humupyak na ang mukha ng matanda. Kaya malaki na rin ang pinagbago ng kanyang itsura.
sa mga pinapakita sa pahayagan. Hanggang sa wakas, matapos ang isang linggo, ay napagod na rin siguro ang mga naghahanap kay Facundo na ilathala siya sa mga pahayagan. Unti-unti ay natabunan ng kanyang pagkawala hanggang sa hindi na muli itong napabalita. Lo, sigurado po ba kayong ayos ang kayo dito na mag-isa? Tanong ni Lizzie kay Lolo Facundo. Oo naman, ano ka ba? Kailangan may mabago rin sa routine mo araw-araw. Mabuti nga't isasama ka na ni Tintin sa pupuntahan niya. Ang tao dapat ring magpahinga paminsan-minsan. Mamasyal, recharge ang tawag doon. Wika ng matanda. Inaya ni Tintin si Lizzie na samahan siya sa kanyang pupuntahan. Magde-deliver kasi ito ng kanyang mga paninda sa isa niyang online buyer. Noong una ay ayaw sumama ni Lizzie. Gastos lang daw yon at pagod. Pero si Lolo Facundo ang nagpumilit. Biro pa nito ay baka magsawa si Lizzie sa kanyang itsura kaya kailangan naman niya makakita ng ibang tao sa kanyang paligid. Mabilis naman na nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon. Naging maayos din ang kanilang benta. Ngunit may hindi pa pala sinasabi si Tintin kay Lizzie na kanyang balak. Oh, bakit hindi pa tayo uuwi? Saan pa tayo pupunta? Huwag mo sabihin may ka-eyeball ka pa. Sita ni Lizzie. Ay, wala naman. Bukas pa kasi yun nakaschedule, ikaw naman. Ganito kasi yun. May shoot dito si Charm, may idol. Kilig na sabi ni Tintin. Alangan naman na si Simon ang isama ko dito. Bubusangutan lang ako nun. Eh ikaw, alam kong papayag ka. Hindi ba papayag ka? Sasamahan mo ako. Dagdag pa nito na may papipikit-pikit pa ng mga mata. Alin doon? Yung model na parang anghel daw ang mukha? Halos mabali ang liig ni Tintin sa pagtango. Eh hindi naman niya ako fan. Ikaw lang naman. Biglang lumuhod si Tintin at nagmakaawa na kay Lizzie na siya'y samahan. Kesa gumawa pa ng eksena si Tintin sa gitna ng kalsada, ay pumayag na lang si Lizzie sa hiling ng kaibigan. Okay, yung fans club dito, yung mga mag-audition para maging extra dito. Sigaw ng isang lalaki na may malaking headset sa kanyang tenga. Nakakulay itim din itong suot na may hawak na clipboard. Nakapila ang dalawa, sina Lizzie at Tintin sa hilera ng mga fans. Ngunit nang marinig ito ni Tintin ay bigla niyang hinila si Lizzie para mapunta sila sa pila ng mga mag-audition. Uy, Tin, bakit tayo nandito? Dapat sa kabila tayo, fans daw doon, no? Tanong ni Lizzie. Ano ka ba, be practical? Oo, fan ako ni Charm, pero mas fan ako ng pera. Makikita ko rin naman si Charm pag nakapasok ako bilang extra. Wika ni Tin. Ha? Eh bakit pati ako? At saka, sure ka ba na makakapasok tayo bilang extra? Eh alangan namang iwang ka ta dyan sa tabi. Kaya makijoin ka na rin at saka more entry, more chances of winning. Makalakas ang pakiramdam ko na makakapasok tayo o at least ang isa lang naman sa atin. At kung sino man yung makakapasok bilang extra, siya ang magpapa-autograph kay Charm. Use your mind, friend. Sabay turo ni Tintin sa kanyang sentido. Napailing na lamang si Lizzie. Wala na siyang magawa dahil nang sinubukan niyang umalis sa pila ay nagalit sa kanya ang isang lalaki na nakasuot din ng malaking headset at may masking tape naman sa braso na ginawang porseras. Photoshoot ito ng isang brand ng kape sa isang coffee shop na sikat na sikat. Ilang sandali pa habang sila ay nakapila, isang magarang kotse ang huminto sa labas. Biglang sumugo doon ang mga fans para silang mga zombie na bigla na lang nilusob ang sasakyan. Gayun din ang naging reaksyon ni Tintin. Ngunit gustuhin man niyang sumugod sa kotse ay hindi niya magawa dahil nakapila silang dalawa sa mga extra. Halos sumaba na rin ang liig ni Lizzie sa pagtanaw kung bakit nagkakagulo ang lahat. Nang biglang humawi ang mga fans at tila nagbigay daan, parang may daraan na prinsesa. May humarang ng mga lalaki na kaitim na shades. Tapos may isang napakagandang babae ang dumaan. Bagya itong nakayuko na parang hiyang-hiya. Siya ba yung Charm? Tanong ni Lizzie. Pagbaling ni Lizzie kay Tintin ay tulala ito at nakataas ang mga kamay na parang may inaabot na hindi mo maintindihan. Ang mga mata nito ay nagniningning sa saya. Para siyang nakakita ng sobrang gandang bagay hanggang sa napasigaw ito ng
I love you, Charm! Nang dumaan ito sa kanilang harapan. Hindi man nasagot ni Tintin ang tanong ni Lizzie. Sa reaksyon nito ay nalaman ni Lizzie na tama nga ang kanyang hinala. Buong pila, ibinida ni Tintin kung gaanong kabait at kaganda si Charm, ang mga advocacies nito at mga kaganapan nito sa buhay. Alam mo, malungkot yang si Charm ngayon. Pero as a fan, natutuwa ako kasi professional siya kahit may pinagdaraanan siya. Wika ni Tintin. Hindi talaga interesado si Lizzie sa buhay ng Charm na yon. Ngunit para malibang habang nakapila ay pinatulan niya ang kwento ng kaibigan. Bakit? Tanong ni Lizzie. Nawawala kasi ang lolo niya. Actually, kapangalan ni Lolo Facundo yung lolo niya. Si Facundo del Carmen. Magkahawig nga sila eh. Kaso, Roses yung apelido ni Lolo Facundo. At saka, sabi ni Lolo Facundo, hindi niya naman nakilala si Charm. Ilang linggo nang nawawala ang lolo ni Charm. Hindi nila mahanap. Nagbigay sila ng pabuya pero madalas piniperahan lang sila eh. Mahal na mahal niya nga ang lolo niya. Umiiyak pa nga siya sa mga interviews. Salaysay ni Tintin. Natawa na lamang si Lizzie dahil kitang-kita nito na sobrang apektado ang kanyang kaibigan sa kanyang idolo. At talagang pinaginalaan mo pa si Lolo Facundo. Ikaw talaga. Wika ni Lizzie. Habang nagkakwentuhan ay umuusad na ang pila. Mabilis lang naging audition. Titignan lang ang kanilang itsura at sinabi kung pasok pa o hindi sa kanilang panlasa ang nag-audition. Nang sina Lizzie at Tintin ang nakasalang, pinasadahan lang ng direktor si Tintin. Ngunit nang makita niya si Lizzie, nahinto ito at tinanong ang dalaga. Okay lang ba sa'yo, Ihan, na makita ka sa commercial? Wika ng direktor. Tuwang-tuwa si Tintin para kay Lizzie. Isa siya sa napiling, dadaan at kakain sa likod ni Charm habang sila'y nagsushoot ng commercial. At bibigyan din sila ng pagkakataong makapagpa-autograph kay Charm. Akin ng talent fee, sa'yo ang autograph. Deal? Sambit ni Lizzie. Oo, deal. Pagpayag naman ni Tintin. Nakahanda na ang set, ang camera, ilaw at ang mga extra. Ilang ulit din ipinaliwanag at nag-practice ang mga extra ng kanilang mga gagawin. Sabi kasi ng direktor na kailangan nilang bilisan upang matapos kaagad ang shooting. Uupo, tatawa ng peke, iinom kunwari sa tasang walang laman, at tatawa ulit. Tapos tatayo, lalakad pa kanan, tapos tapos na. Ito lang ang gagawin ni Lizzie na mabilis niyang nakuha. Okay, ready na ang big star. One take lang ha. Baka magalit ang prinsesa. Sigaw ng direktor. Paglabas ni Charm ay hindi pa ito nakaayos. Naka-shades pa ito. At may nakalawit pa na vape sa leeg. Magla-lunch out muna ako. Mamaya na tayo mag-shoot. Wika nito at saka umalis. Napanganga ang lahat. Namula ang direktor ngunit wala siyang magawa dahil dire-diretso si Charm sa pag-alis habang nabibigla pa ang lahat sa kanyang sinabi. Inabot ng maghapon ng shooting nila sa commercial na nasa ilang segundo lang dapat i-ere sa telebisyon. Halata sa mukha ng mga crew ang pagod. Okay, last take para sa close-up. Kailangan ko ng daraan sa likod ni Charm para makapag-abot ng kape. Sigaw ng direktor. Luminga ang mga crew hanggang sa nakita nila si Lizzie. Nakatayo ito sa isang sulok. Miss, ikaw na lang. Huwag ka nang tumanggi please. Pagod na si Derek, baka mag-dragon pa yan. Wika ng crew. Nagpatiano naman si Lizzie habang hila-hila siya ng crew. Sinabi ng direktor ang kanyang gagawin at nakuha naman kaagad ito ni Lizzie. Nang mag-take na ay biglang nayumot si Charm nang makita si Lizzie. Ayoko sa kanya, palitan mo siya. Mataray nitong sabi. Pero Miss Charm, wala na tayong oras. Sa totoo lang, overtime na tayo dito. Marami na tayong naabalang tao kaya... Biglang binuhusan ni Charm si Lizzie ng kape. Kaya nagkamansya ang damit nito at nabasa ang buhok. Nagulat naman si Lizzie sa kanyang ginawa. Mabuti na lang ay iced coffee ang binuhos sa kanya. Okay na ba yan? Hindi na siya qualified? Wika ni Charm. Qualified mo mukha mo. Galit na sabi ni Lizzie. Bastos ka pala eh. Ano bang ginawa ko sa'yo para buhusan mo ako ng kape?
Sigaw ni Lizzie at tila susundukin si Charm. Bigla na lamang umiyak si Charm. Sumigaw na parang sinaktan. Nagkagulo ang lahat. Tumakbo ang mga bodyguard si Charm at pinalibutan ito. Nagulat naman ang lahat, lalo na si Lizzie. "Sorry Tin, hindi kita nakuhanan ng autograph." Malungkot na sabi ni Lizzie. Naglalakad na ang dalawa pa uwi. Bitbit ang plastic bag na may lamang basang damit at paper bag na may lamang kung ano-ano. "Ayos lang yun, ano ka ba? Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil hinatian mo pa ako sa talent fee mo." Sambit ni Tintin habang hawak ang parte niya sa talent fee ni Lizzie. Hindi natapos ang shooting dahil sa nangyari. Nag-back out si Charm. Para bang siya pang naagrabyado sa nangyari. Takot na takot si Lizzie. Hindi niya inaasahan na babayaran siya ng direktor sa kabila ng nangyari. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang laman ng sobre. Doble sa sinabing TF ang kanyang natanggap. Bukod doon ay binigyan din siya ng damit ng ilang pang freebies ng naturang coffee shop bilang pakonsuelo sa nangyari. "Pasensya ka na sa nangyari ha. Sana hindi kumalat ang nangyaring to. Alam mo na, hindi lahat ay nakikita sa TV na totoo." Wika ng direktor kay Lizzie. Tinanggap naman ni Lizzie ang mga ibinigay sa kanya. Wala rin naman siyang balak na siraan si Charm dahil hindi naman niya yun ikakayaman. Ngunit ang dahil sa nangyari, nabawasan si Charm ng isang tagahanga. "Alam mo Lizzie, eye-opener talaga yung nangyari. Hangang-hanga pa naman ako sa Charm na yun. Totoo naman pala talaga na masamang ugali niya. At siya talaga ang cause of delay ng mga projects. Hindi lang siya matanggal dahil mayaman siya. Ay nako, hindi na talaga ako maniniwala sa mga iyak-iyak niya sa TV pag nag-i-issue siya." Inis na sabi ni Tintin. Gumising naman si Lizzie. "Pasalamat siya nakapagpigil ako dahil kung hindi, ubos ang buhok niya sa akin." Mayabang na sabi naman ni Lizzie. "Nakakapikon kaya? Hindi pa man lang dumadaplis ang kamay ko sa balat niya. Umiyak na. Artista talaga." Napapailing nitong sabi. "Lizzie, ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan? May paso ka ba?" Humahangos na sabi ni Simon. Sinalubong sila ni Simon sa kanto. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Tiningnan din nito ang bunbunan ni Lizzie, braso at likod. Inikot pa ni Simon si Lizzie upang tingnan ng mabuti. Iced coffee ang binuhos sa akin ng Charm. Paano ako magkakapaso?" Wika ni Lizzie habang iniikot siya ni Simon. Teka nga, nahihilo ako. Sino ba nagsabi?" Bigla itong bumaling kay Tintin ang hininto ni Simon ang pag-iikot sa kanya. "Tintin? Nataranta kasi ako kanina Ayun, na-text ko kay Simon. Hindi ko naman nalaman na ganun pala magiging reaksyon niya." Wika ni Tintin habang nakanguso. "Ay nako, sino pa ba nakakaalam sa nangyari?" Sambit ni Lizzie habang nakapamewang. "Si Simon lang ang tinext ko, wala nang iba." Depensa ni Tintin. Tumingin si Lizzie kay Simon. "Ay, sa sobrang taranta ko, nasabi ko rin kay Lolo Facundo." Sambit naman ni Simon habang kinakamot ang kanyang batok. Tumakbo si Lizzie papunta sa kanilang bahay. At tama nga ang kanyang kutob. Alalang-alalang matanda sa kanya. Pagpasok niya ng bahay, ay uugod-ugod siyang nilapitan ni Lolo Facundo at tulad ni Simon ay pinaikot ang dalaga upang tingnan kung siya ay may paso. Ay nako, sino ba kasi ang Charm na yon? Ang sama naman ng ugali niya. Ipakita niyo kung sinong artista na yan. Gigil na sabi ng matanda. Agad namang inilabas ni Tintin ang kanyang telepono at ipinakita ang litrato ni Charm. Nahinto ang matanda, bahagyang namutla. Hindi na talaga siya nagbago. Ang batang ito, umeedad ng walang moral. Wika ni Facundo sa kanyang isipan nang makita ang litrato ni Charm. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Kung kaya't ang kamalditahan ni Charm ay agad na kumalat. At upang mapagtakpan ng isyu na ito ay umaksyon kaagad si Amanda, ang ina ni Charm. Kasama si Roland na asawa ni Amanda ay pinuntahan nila ng personal ang babaeng binuhusan ng kape ni Charm na si Lizzie.
Habang binabagtas ang 200 papunta sa kinaroroonan ni Lizzie, ay tila nakaramdam ng pagkabog ng dibdib si Roland. Nakarating na sila sa tapat ng bahay ni Lizzie. Kakatok pa lang sana si Amanda sa pinto nang bigla itong nagbukas. Nanlaki kaagad ang mga mata nito. Namutla ang labi at tila nakakita ng multo sa kanyang harapan. "Magandang umaga po. Sino po sila?" tanong ni Lizzie. Ate, Mira, mahinang usal nito. "No, this can't be. Nakita ko si ate nasa morgue, kaya sigurado akong patay na siya. Hindi kaya siyang pamangkin ko?" Wika ni Amanda sa kanyang sarili habang titig na titig sa dalaga. Pero hindi. Sabi ni Roland palaboy-laboy na kung saan ang pamangkin ko. Sa malayong lugar. Baka nga kasama niya ng magulang niya. O napariwara na siya ng tuluyan. Tama, hindi siyang pamangkin ko. Namamalikmata lang ako. Kung si Amanda ay nagulat sa kanyang nakita, gayon din si Lizzie. Tila kilala niya ang kasama ng babae. Ngunit hindi niya matandaan ang pangalan at kung saan niya ito nakita. Kaya titig na titig siya dito at hindi napansin ang pamumutla ni Amanda. Imbes na lumihis si Roland ng tingin, ay nakipagtitigan ito kay Lizzie. Kaya si Lizzie na lang bumaling ng tingin nang dahil sa hiya. Tumikim si Roland upang mabasag ang katahimikan na namamagitan sa kanilang tatlo, tsaka tinawag ang asawa. "Amanda." Mahinang usal ni Ronald na nasa likod na ni Amanda. May bitbit itong 2 plastic bag na may lamang grocery. Hi," sabay tikim. I am Amanda, the mother of Charm." Pakilala nito sa sarili at inabot ang kanyang kamay. Napakunot naman ang noon ni Lizzie at hindi alam kung anong pakay sa kanya ni Amanda. At malugod niya itong pinapasok sa kanyang munting bahay. Pinaupo sa lumang sofa at hinainan ng kakanin at tubig. Paumanhin na po, yan lang po kasi ang meron ako," wika ni Lizzie. "It's okay, hindi rin naman kami magtatagal. At ito nga pala, groceries para sa'yo. May bigas din kaming dala. Ibababa ni Roland mamaya," sabit ni Amanda. "Ito ay isang munting regalo para naman, what Charm did to you," nakangiting sabi ni Amanda. Sinusuhulan niyo po ba ako? Tinatapalan niyo po bang bibig ko dahil sa ginawang kamalditahan ng anak niya sa akin?" Medyo mataas ang boses ni Lizzie. Nakaramdam ito ng matinding pang-iinsulto sa kanyang pagkatao. "No, she didn't mean it. She was very stressed that time because her lolo is missing. Until now. Workload, issues everywhere. Sikat ang anak ko kaya please intindihin mo na lang." Mahinahong sabi ni Amanda at hinawakan ng kamay ni Lizzie. Mabilis na inalis ni Lizzie ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Amanda. Ganon pag mayaman. Pag wala sa hulog, iintindihin. Pag mahirap ang wala sa hulog at umasta ng ganon, walang pinag-aralan. Pwes, ang basong nakahain sa lamisetang nasa kanilang harapan ay kinuha ni Lizzie at ibinuhos iyon kay Amanda. "Ngayon, patas na tayo. Pasalamat po kayo at hindi mainit na kape ang binuhos sa akin ng anak nyo. Dahil kung hindi, baka galing pang takore na kakukulo lang ang ibubuhos ko sa inyo. Layas, lumayas kayo. At yung mga dala nyo, bitbitin nyo yan. Hindi ko yan kailangan. May trabaho ako at kaya ko rin bumili ng mga yan." Sigaw pa ni Lizzie. Namumula man sa galit ay hindi mapatulan ni Amanda si Lizzie. Kumukulo na rin ang kanyang dugo sa pagpapahiyang ginawa nito sa kanya. Ngunit sopestikada siyang tao at hindi niya ibababa ang kanyang dignidad na kasing level ng mga hampas lupa. Huminga ng malalim. Matapos ay pinunasan ng panyo ang kanyang mukha ng marahan, pati na rin ang kanyang buhok. Pilit pa rin itong umiti. "Okay, I understand na galit ka. But please, as a mother, ginagawa ko to para protektahan ang reputasyon ng anak ko. Sana maintindihan mo. Aalis na kami at uulitin ko. Regalo ang mga to. At para sa'yo to." Tumayo si Amanda
at nauna nang lumabas ang bahay. Sumunod naman si Roland upang sundan ang asawa. Nang nakita niya si Amanda na nakatayo lang sa tapat ng pinto at titig na titig sa kanyang harapan, ay nagtaka ito kaya naman sinundan ni Roland ng tingin kung saan nakatitig si Amanda at pati siya ay natulala sa kanyang nakita. Don Facundo? Wika ni Roland. Oo, ako nga. Anong ginagawa niyo rito? Masungit na sabi ng matanda. Nagulat ang lahat sa isang malaking revelasyon. Ang mayamang matanda na nawawala ay si Don Facundo na kinupkop ni Lizzie. Roses ang binigay niyang apelido dahil iyon ang gusto niyang ibigay. Katwiran ng matanda. Pero Papa, paano ka pala talaga namin mahahanap kung ibang apelidong ibinigay mo? And look at you. You're so thin. Pinapakain ka ba dito? You look so malnourished. Puna ni Amanda. Muli ay nasa loob sila ng munting tahanan ni Lizzie. Nakaupo sa maliit na bangko si Amanda at si Facundo naman ay nasa kahoy na upuan. Nakatayo naman sa gilid ni Facundo sina Lizzie, Tintin at Simon. At nasa may pinto naman si Ronald na tila inoobserbahan ang mga nangyayari. Makamalnourished naman ho kayo. Sino ba namang hindi papayat ilang araw si Lolong pag-alagala sa kalsada? Walang makain. Ano, pinapalabas niyo na ako may kakagawan yan? Matapang na sabi ni Lizzie. Tila aambaan ni Lizzie si Amanda dahil sa mga sinabi nito. Ngunit hinawakan siya sa tigkabilang braso ni na Simon at Tintin. Tumaas naman ang kilay ni Amanda at inirapan si Lizzie. I knew it. Magkahawig lang sila ni ate pero malayong-malayong ugali nito sa ate ko. Usal nito sa kanyang isipan. Tama na yan. Kayong tatlo mag-impake kayo. Utos ng matanda. Po? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Nabingi na ba kayo? Ang sabi ko mag-impake kayo. Sumama kayo sa akin sa mansyon. Kayong dalawa, Simon at Tintin, kakausapin ko mga magulang ninyo para ipagpaalam kayo. Ikaw, Simon, marunong ka naman magmaneho ng kotse, hindi ba? Tanong ng matanda kay Simon matapos itong bumaling sa binata. Opo, Lo, marunong po. May lisensya na rin po ako. Tugon ni Simon. Ikaw, Tintin, marunong ka naman sa kusina. Tanong naman ng matanda kay Tintin. Opo, Lo, marunong po. Sabi ni Tintin. Ikaw, Lizzie, kukunin kita bilang personal maid ko. Ako nang bahala kay Aling Bebang. O siya, tapos nang pagtatalaga ako sa inyo na magiging trabaho ninyo. Nagulat ang lahat sa anunsyo ng matanda. Tumayo ito at uugod-ugod na pumuntang pinto. Napansin nitong wala pang kumikilos ni isa sa kanila. Ano pang hinihintay ninyo? Magsikilos na kayong tatlo. Ani ng matanda. Opo. At nagsipulasan na nga ang tatlo. Si Roland ang nagmaneho ng sasakyan. Katabi niya si Amanda sa harap. Si Lizzie, Lolo Facundo at Tintin naman ang nasa pangalawang hilera ng sasakyan. Samantalang si Simon ay nasa pinakalikod. Hindi maintindihan ni Amanda ang tumatakbo sa isipan ng ama. Naguguluhan ito kung bakit kailangan niya pang kunin bilang kasambahay ang tatlo kahit na ang dami na nilang kasambahay. At ang kinakainis pa nito ay bakit nagawang magsinungaling ng kanyang asawa. Bakit sinabi nitong patay ng matanda? Kung totoo, ay buhay pa pala ito. Tahimik buong biyahe ang lahat. Walang nagsasalita. Hanggang sa makarating na sila sa mansyon. Pagpasok ni Facundo ay agad nitong hinarap si Charm. Nasaan ang anak mong si Charm? Gigil na sabi ni Facundo at kinagulat ito ni Amanda. Gayun din sina Simon and Lizzie at Tintin. I don't know, magkakasama tayo, Papa, don't you? Uulitin ko, nasaan ang anak mo? Baka sa kwarto nagpapa... Wait, Papa. Naputol ang pagsasalita ni Amanda dahil mabilis na naglakad ang matanda papuntang hagdan. Kahit uugod-ugod ay mabilis na inakyat ni Facundo ang kwarto ni Charm. Sinundan naman ito ng lahat. Kinalampag ang pinto hanggang sa buksan ito ni Charm. Pagbukas ni Charm ng pinto ay agad siyang sinalubong ni Facundo ng malakas sa sampal. Nagulat ang lahat, lalo na si Amanda.
Napahawak si Charm sa kanyang pisngi matapos matamo ang malakas sa sampal. Lo, ano pong ginawa ko? Bakit niyo po ako sinampal? Tama lang yan sa tulad mong parang walang pinag-aralan. Nakapagtapos ka pa man din sa ibang bansa ng kolehiyo. Tapos asal kalye ka. Nararapat lang sa'yo yan. Sabay duro kay Charm. Mangiyak-ngiyak naman si Charm. Agad siyang nilapitan ni Amanda. Turuan mo yung anak mo ng magandang asal. Hindi puro kaartehan lang ang alam niyan. Sambit ang matanda. Kayong tatlo sumunod kayo sa akin. Roland, pakitawag lahat ng kasambahay at pumunta ang lahat sa sala. Matapos ang ilang minuto. Utos ng matanda. Ipinakilala ng matanda sina Simon, Tintin at Lizzie sa lahat bilang bagong kasambahay. Si Simon bilang bagong driver. Si Tintin bilang katuwang ng kanilang kusinera sa kusina. At si Lizzie bilang personal maid ni Facundo. Naging mainit ang pagtanggap ng lahat maliban kay Charm. Hindi matanggap ni Charm na makakasama niya na sa iisang bahay si Lizzie. Mainit ang kanyang dugo sa dalaga sa hindi mawaring dahilan. Pakiramdam niya ay aagawin ni Lizzie ang lahat sa kanya, lalo na ang atensyon ng mga tao. Magandang dalaga si Lizzie, palangiti at palabate. May pagkabrusko man ang kilos nito ay sadyang kinaaaliwan nito ng karamihan. Lizzie, pagkatapos mo dyan, isunod mo ang kwarto ko. Gusto ko kumikintabang linis ng sahig. Yung pwede ako magsalamin? Utos ni Charm matapos puntahan si Lizzie sa loob ng kwarto ni Don Facundo. Naabutan niya ito ang naglilinis. Napatunghay noon si Lizzie na naglalampaso kasi ito ng sahig. Oh, bakit nakatitig ka lang dyan? Kilos, marami ka pang gagawin. Sita ni Charm. Hindi na lang sumagot si Lizzie upang hindi na sila magtalo pa. Wala naman siya magagawa dahil kahit itinalaga siya bilang personal maid ni Facundo, ay amo pa rin niya si Charm. Umiiwas na lang siya sa gulo at ayaw niyang matanggal sa trabaho. Pagkatapos maglinis ang kwarto ng matanda ay pumunta naman ito sa kwarto ni Charm. Pagbukas ito ng pinto ay napabitaw ito sa kanyang hawak na tambo at basahan. Anong klaseng kwarto to? Babae ba talaga nagkakwarto dito o sawa? Paano siya nakakatagal sa lugar na to? Nagkalat ang mga hinubad na damit, mga sapatos na hindi mo mawari kung nasaan ang kapares. Maraming tissue ang nasa sahig, mga cup ng milk tea at styro na wala ng laman. Umaapaw na sa basurahan. Hindi alam na Lizzie kung paano sisimula ng paglilinis. May kalakihan kasi ang kwarto at ayaw na nitong isipin kung sinadya ba ni Charm na gawin ang lahat ng to para siya ay pahirapan o sadyang dugyot lang talaga siya. Hindi rin ito alam kung pagdiskitahan ba siya ni Charm. Ipapalinis kasi nito ang kanyang banyo. Papalaban sa kanyang mga damit niya. Kahit may tagalaban naman sila. Pagbibitbitin siya ng mga mabibigat na kahon. O kaya oras ng gabi ay tatawagin siya ni Charm upang ipagluto siya ng kanyang midnight snack. Oh, matulog ka pa. Maaga pa. Wika ni Lizzie kay Tintin. Nasa kusina kasi ito. Pinatawag siya ni Charm upang ipagluto siya ng itlog at gawan siya ng sandwich. Nako Lizzie, paano naman ako makakatulog kung pinapainit ng babaeng niya ng ulo ko? Ilang araw kanyang pinaganyan ha? Ano, wala bang ibang kasambahay sa bahay na to? Ang dami kaya natin. Tapos Lizzie lang ang alam niyang pangalan? Gigil na sabi ni Tintin. Ngumisi na lamang si Lizzie bago magsalita. Hayaan mo na. Amo natin siya eh. Hala, nasaan ang kilala naming Lizzie na mala Gabriela silang sa tapang? Tumiklop na yata. Gulat na sabi ni Tintin. Humarap si Lizzie kay Tintin bago magsalita. Ang katapangan dapat ilalagay sa lugar. Sila nagpapasahod sa atin kaya kailangan kong mamili. Kakalabanan sila na ang ending mawawalan ako ng trabaho o magtitiis ako para may trabaho ako. Natahimik si Tintin. Wala siyang panama sa sinabi ni Lizzie. Tama siya. Dapat ilagay ang tapang sa tamang lugar. Ngunit hanggang kailan makakapagtiis si Lizzie? Hanggang saan aabot ang kanyang pagpapasensya?
Mula sa pinto, nakatanawang magandang si Charm kay Simon habang inihahanda nito ang sasakyan. May pupuntahan kasi sila ng matanda. Tila hinuhubaran nito ang binata sa kanyang mga titig. Ilang na ilang naman si Simon kaya naman pumupunta ito sa kabilang bahagi ng sasakyan. Ay pala ka, Tintin, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba dapat nasa kusina ka? Sita ni Simon sa kaibigan. Oo. Ay, hindi ba pwedeng lumabas at magtapon ng basura? Sabay taas ang bitbit niyang plastic bag. Sama ako. Biglang sabi ni Simon. Tumaas ang kilay ni Tintin. Nagtaka kung bakit. Mabuti na lang at tinted ang bintana ng sasakyan. Kaya naman hindi tanaw ni Charm kung may kausap pa si Simon sa kabilang bahagi ng sasakyan. At bakit? Tanong ni Tintin. Naiilang kasi ako. Kanina pa nakatitig si Ma'am Charm mula sa pinto. Tugon ni Simon. Walang sabi-sabing umatras si Tintin at sinipat kung nanood nga ba si Charm. At nakita niya nga ito. Humaba ang dieg dahil hinahanap si Simon kung nasa na ito. Ay, oo nga. Akala ko imagination ko lang. Talaga palang nakatitig sa'yo si Ma'am Charm. Pagkumpirma ni Tintin. Ngayon mo lang ba napansin yung mga ganyang titig sa'yo ni Ma'am Charm? Alam mo, feeling ko may gusto niyang sa'yo si Ma'am. Ramdam ko. Kasi ang lagkit ng mga titig niya sa'yo palagi eh. Tapos pa-baby pa tuwing magpapadrive sa'yo. Hindi mo ba yun nafe-feel? Tanong ni Tintin. Umiling si Simon. Hindi. Ngayon ko lang napansin kasi ang tagal niya na nakatayo sa may pinto. Pero hindi naman kasi ako interesado sa kanya. At saka kilala mo naman kung sino ang gusto ko, hindi ba? Umismid naman si Tintin. Oo, alam ko si Lizzie. Kasi torpe ka naman. Sabihin daw bang pag-practicean si Lizzie sa panliligaw? Ito namang friend natin, paniwalang paniwala at pumayag pa. Hay, ewan ko sa inyo. Walang kamalay-malay ang dalawa na naririnig ni Charm ang kanilang pag-uusap. Lumapit na pala si Charm sa sasakyan at naulinigang may kausap si Simon. Pinakinggan niya ang usapan ng dalawa at lalo tuloy kumulo ang tugo ni Charm kay Lizzie nang dahil dito. Ano bang meron sa babaeng yan? Simula nang mag-cross ang landas namin, palagi na lang siyang kinakampihan. Una sa shooting, tapos kinuha siyang personal maid ni Lolo. Tapos ngayon kay Simon? Makalipas ang ilang araw. Magandang umaga po, sir. Bati ni Lizzie kay Roland nang sila ay magkasalubong. Sinulipan lang ito ni Roland. Tiningnan sandali at matapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Sinundan ito ng tingin ni Lizzie habang ito ay nakatalikod. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig at tanungin si Roland ng ilang mga bagay. Gusto niyang itanong kung bakit hindi siya nito kilala gayong noong bata pa siya ay nagkikita sila noon. Sa pamamalagi ni Lizzie sa mansyon, unti-unti niyang naalala kung paano at saan niya nakita si Roland. Isang beses, biglang sumagi sa isipan ni Lizzie kung paano silang nagkita ng matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Roland. Nang minsang isinama si Lizzie ng kanyang ama sa pamamasada, ay nakadaupang palad nila si Roland. Sa pagkakatanda ni Lizzie, ay sumakay si Roland sa tabi ng driver's seat, kaya naman napagitnaan siya ng dalawa. Buong biyahe nagkakwentuhan at nagtatawanan ng dalawa. At para hindi mainip si Lizzie ay binalhan pa siya ni Roland ng burger upang kainin habang nasa biyahe. Hanggang sa nasundan na ng nasundan ang pagkikita ng dalawang magkaibigan at ni Lizzie. Ngunit ang mamatay ang kanyang ama ay ni anino nito ay hindi niya na nakita. Nandoon ang pagtataka bakit wala si Roland pero masyado pa siyang bata para isipin ang mga ganong bagay. Hanggang sa natabunan na sa kanyang alaala si Roland na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Oy, Lizzie, tulala ka dyan. Sita ni Tintin nang makita ang kaibigan na nakatitig sa kawalan. Ha? Ano, wala. Ano kasi naisip ko lang bigla. Kilala pa kaya ako ni Sir Roland? Tanong ni Lizzie. Lizzie, okay ka lang? Malamang kilala ka ni Sir. Kasi ilang linggo na tayo dito. Buwan na nga yata eh. Hindi yun. Matagal ko na kasing kilala si Sir Roland. Hindi ko lang alam kung natatandaan pa niya ako kasi... Ay wait, yung sinain ko. Doon nga tayo sa kusina magtsikahan, tara.
Aya ni Tintin. Lingid sa kaalaman ni Lizzie at Tintin ay nauligyan pala ni Charm ang kanilang pag-uusap. What the? Pati ba naman si Dad? She's so gross! Anong klaseng babae ba siya? Ano, lahat na lang ng lalaki dito sa mansyon lalandiin niya? Aangkinin niya? No way! I have to do something. Tora ni Charm sa kanyang isipan. Umusbo ang malaking galit ni Charm kay Lizzie, kahit wala naman tong inaagaw sa kanya. At dahil dito, mas ipinamukha ni Charm kay Lizzie kung anong kaya niyang gawin. Lizzie, sumama ka sa akin. Utos ni Charm. Kakatapos lang noon ni Lizzie na maglinis ng kwarto ng matanda, magpalit ng mga bedsheets at mga punda, maglampaso at mag-ayos sa mga gamit. Wala kasi ang matanda. Kasama si Simon dahil may pinuntahan daw ang dalawa. Wala namang ginagawa si Lizzie kaya naisipan nitong maglinis na lamang ng silid ng matanda. Pawis-pawisan ito at madumi ang damit. Ma'am Charm, magpapalit po muna ako ng... Hindi, ayos na yan. Pagputol ni Charm sa sinabi ni Lizzie. Nagmamadali na ako. Pero, sino bang masusunod? Ako o ikaw? Alalahanin mo, matsatsa ka lang dito. Wala kang karapatang suwayin ng mga utos ko. Naiintindihan mo? Mariing sabi ni Charm. Opo, ma'am. Sagot ni Lizzie at sumama na kay Charm. 6-seaters ang sasakyan. Nasa pangalawang hilera si Charm at siya naman ay nasa huling hilera. Mabaho, malagkit at madungis. Yan ang itsura ni Lizzie ng oras na yon. Pinusod na lamang niya ang kanyang buhok ng buwan gamit ang napulot na goma sa loob ng sasakyan ni Charm. Kamay lang din ang ginamit niyang pagsuklay sa kanyang buhok na nabasa dahil sa pawis upang kahit papaano ay umayos ang kanyang pusod. At gawa ng aircon na tuyo ng pawis sa kanyang mukha, kaya sobrang langkit na ng kanyang pakiramdam. Hindi rin alam ni Lizzie kung ay mahanlasya niya lang o naaamoy niya ba talaga na siya ay mabaho at maasim gawa ng pawis. Tiniis na lang ito ni Lizzie hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Kuya, dito ka na lang sa sasakyan maghintay. Lizzie, tara, sumama ka. Utos ni Charm. Nagtungo sila sa isang hotel. Punong-puno ng mga muebles ang lugar. Labas pa lang ito ay talagang mamamangha ka na. Parang may gaganaping malaking okasyon sa loob. Nakasuot ng Amerikana ang mga lalaking sumasalubong sa mga guests ng hotel. Nakadress naman ang mga babaeng nasa reception. Samantalang si Lizzie, mukhang pulube sa kanyang suot. Jersey shorts, maluwag na t-shirt na kulay puti at punong-puno ng dumi ang tsinelas. Idagdag pang masangsang niyang amoy. Hindi niya alam kung karapat-dapat pa siyang pumasok sa loob. Aatras, aabante. Hindi alam ni Lizzie kung kaya niya bang pumasok sa loob. Ngunit bigla siyang pinaliman ng tingin ni Charm. Kaya kahit alam niyang hindi siya nababagay sa loob, ay tuluyan na siyang pumasok. May lumapit na bellboy. Pagkababa ng mga maleta ni Charm ng driver, bitbit naman na ni Lizzie ang ballgown ni Charm na halos patakluban na siya sa lalaki. Ilalagay na nito sa kanyang cart ang mga maleta ni Charm. Ngunit pinigilan nito ni Charm. Thanks but no thanks. She can handle this. Ani ni Charm. Nanlaki yung mga mata ni Lizzie. Paano naman niya bibit-bitin ang mga gamit ni Charm kung sa ballgown pa lang nito hirap na siya. For ma'am, Lizzie, ano mo ba ako? Hindi ba't amo mo ako? O sadyang inutil ka lang kaya hindi ka makaintindi? Irritableng sabi ni Charm. Eto na po, ma'am. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang sundin si Charm. Kahit bigat na siya sa kanyang kalooban, gusto niyang sumagot pero hindi niya magawa. Hindi tulad ng una nilang pagkikita. Hindi nito mailabas ang kanyang tapang dahil pagbalik-balik ta rin man, amo niya si Charm. Ayaw niyang mawalan ng trabaho. Matapos makasalubong ni Roland si Lizzie ng araw na yon, ay dumiretso ito sa silid nila ni Amanda. Naupo sa kama at tumitig sa salamin na kanyang katapat. Whole body mirror ang salaming yon, kaya naman kitang-kita ni Roland ang kanyang buong refleksyon. Nakatitig siya sa kanyang sarili, ngunit hindi naman niya matagalan ang pagtitig dito. Hanggang sa bigla niya itong binatikal ng alarm clock na nakapatong sa side table ng kama. Nabasag ang salamin. Nabiyak sa maraming parte.
Ngunit nakadikit pa rin naman ang mga ito sa kaha. Kaya naman ang nakitang refleksyon ni Roland sa kanyang sarili ay basag-basag. Parang ang kanyang pagkataong hindi niya alam kung paano pa mabubuo sa dami ng kasalanang kanyang nagawa. Tuwing nakikita ni Roland ang mga mata ng dalaga, lubos siyang nilalaman ng kanyang konsensya. Para siyang sinasakal sa leeg. At tuwing tinititigan siya ni Lizzie, ay mas humihigpit ang pagkakasakal sa kanya. Hindi manhid si Roland para hindi maramdaman ang mga pagtataka na baka sa mukha ni Lizzie tuwing sila'y magkakasalubong. Ngunit gustuhin man niyang kausapin ng dalaga ay hindi niya magawa. Umaatras ang kanyang dila, nanunudyo ang kanyang laway. Pilitin man niya magsalita ay walang boses na lumalabas sa kanya. Nang dahil sa ingay ng pagkakabasag ng salamin ay nabulabog ang tao sa kalapit nitong kwarto. Segundo lamang nakalipas at may kumatok na sa pinto. "Roland, ano yan?" Wika ng matanda. Hindi alam ni Roland na nasa kabilang kwarto pala si Facundo. Tumayo si Roland at pinagbuksan ng pinto ang matanda. Pagbukas ng pinto ni Roland ay nakatayo si Facundo. Para siyang bata sa kanyang itsura. Nakatungo na para bang may ginawang malaking kasalanan. "Don Facundo, nilalaman na po ako ng konsensya ko. Patawarin niyo po ako. Ako pong pumatay sa anak ninyong, si Mira." Umiiyak na sabi ni Roland. Sa loob ng kwarto, kung saan inayusan si Charm ay nagbulungan ng stylist ni Charm. "Sino ba yung kasama ni Madam Charm? Parang napulot lang niya kung saan." Ani ng isa. "Oo nga, ang baho pa niya. Umaalingasaw. Hindi ba siya naligo?" Bulong ng isa. Ginamit ni Lizzie ang kanyang mga kamay upang ipuna sa kanyang noo, pisngi at lieg. Matapos ay pasimpleng inamoy ang kanyang kamay. Tama nga sila. Maasim nga ang kanyang amoy. Ngunit anong kanyang gagawin? Wala siyang dalang pamalit. Gusto niyang pumasok sa banyo para maligo. Hindi naman maaari dahil mayat maya siyang tinatawag ni Charm upang magpagawa ng kung anumang bagay. Iabot ang ganito, iabot ang ganyan. Ayusin ang ganito, linisin ang ganyan. Ayaw ni Charm na mawala sa kanyang paningin si Lizzie ng oras na yon. Nagpatuloy ang mga to sa pagbubulungan. At sa bawat bulong nila ay gusto nang bumuo ni Lizzie sa kanyang kinatatayuan. Nilalaman na rin siya ng hiya. Nang makakuha ng pagkakataon na pumasok ito sa banyo, naglock ng pinto. Humarap sa salamin at tiningnan ng sarili. Naka-jersey shorts, maluwag na puting t-shirt, naubod ng dumi at tsinelas. Laking pagtataka nga niya dahil pinapasok siya sa loob na hindi naman sinisita. O kaya'y pinapapasok siya dahil natatakloban ng malaking gown ni Charm ang kanyang buong katawan kanina. Naghilamos si Lizzie upang maaliwalas ng mukha. Nagbabaka sakaling mabawasan ng amoy na maasim sa kanyang katawan. Ngunit bumabalik pa rin sa kanyang alaala ang pangit niyang karanasan. Ang matatalim na titig, mga matang mapanghusga, mga pangungutya, pang-aalipusta. Lahat ng to ay nakatatak sa puso't isipan ni Lizzie mula pagkabata dahil siya ay naging palaboy ng ilang taon pagkamatay ng kanyang mga magulang. At tanging pag-iyak na lamang ang kaya niyang gawin. "Umalis ka nga sa dinaraanan ko," sambit ng isang ali kay Lizzie habang siya ay namamalimos. Ilang buwan matapos siyang palayasin sa kanilang inuupahan. Napasubsob si Lizzie sa magaspang na semento. Nagkaroon ng galos ang kanyang mukha dahil dito. Hindi naman niya pinipilit ang alin na bigyan siya ng limos, ngunit bigla na lang siyang tinulak nito. "Ang dumi niya, ang baho pa!" Nandidiri nitong sabi sabay labas ang alkohol sa kanyang bag. Naiyak si Lizzie. Tiningnan niya ang kanyang katawan habang nakadapa sa magaspang na semento. Madungis, maitim, nilalangaw at mabaho. Lalo itong naiyak at naawa sa sarili. Nagunita ni Lizzie ang tagpong yon sa loob ng banyo. Ayaw nang lumabas ni Lizzie sa banyo. Gusto na lang niyang magkulong doon. Subalit kinalampag ni Charm ang pinto ng banyo at pilit na pinapalabas ang dalaga. Wala nang matapang na si Lizzie. Tuluyan na itong nilamon ng hindi magandang alaala ng kanyang kabataan. Nakatungo ito at tila hiyang-hiya sa kanyang itsura. Namumula na rin ang ilong nito dahil kanina pa niya pinipigilang umiyak.
Nakita ito ni Charm at natuwa ito sa naging resulta ng kanyang ginawa. Samahan mo ako sa event hall. Dalhin mo nga mga to. Utos ni Charm. Napatunghay si Lizzie. Po? My gosh, Lizzie! Pati Tagalog hindi ka ba makaintindi? Inutal ka ba? Ang sabi ko, bitbitin mo ang mga bag ko. Ano, kailangan pa ulit-ulit? Sigaw ni Charm. Nataranta pati ang mga stylist na Charm. Dali-dali nilang inabot ang bag kay Lizzie. Itong sinabi niya. Sige na, sumunod ka na bago pa siya magalit. Bulong ng isa sa dalaga. Pagpasok nila sa event hall, ay puro magagandang makikita. Magagarang damit, hahalimuyak na amoy, elegante. Nakakasilaw ang mga alahas sa suot. Nakabaliktaran naman ang lahat ng ito ang itsura ni Lizzie. Nagsisimula na siyang manginig, mataranta, matakot. Hindi na siya makahinga, para siyang hihimatayin. Pakiramdam niya ay pinagtitinginan siya ng lahat. Naaamoy siya at pinag-uusapan. Kahit ang totoo ay wala namang pakialam ang lahat sa kanya. Nakikihalubilo si Charm sa lahat ng kanyang kakilala. Gandang-ganda sa kanya ang lahat. Tawa dito, tawa doon. Beso-beso sa kaliwa, beso-beso sa kanan. Charm, who is she? Kasama mo ba siya? Tanong ng isa sa kalamesa ni Charm. Nasa hindi namang kalayuan si Charm, si Lizzie. Bitbit ang kanyang bag at abubot. Nakatayo lang siya doon mula pa kanina. Mag-iisang oras na ang nakalipas. Yes, wala akong choice kasi pinili siyang personal maid ni Lolo for me. Alam niyo namang Lolo's girl. Kaso alam niyo na, baka nakakaawa siya. Because she cannot read and write. I feel sorry for her. Malungkot na sabi ni Charm. Tiningnan ni Charm ang magiging reaksyon ni Lizzie. Sinadya niyang iparinig ang mga yon sa dalaga. Kung aangilan siya nito, ay aarte siya bigla. At yon ang magiging dahilan upang tanggalin siya ng kanyang ina. Pinapakiramdaman ni Charm si Lizzie. Ngunit hindi ito sumagot at halos magdikit na ang kanyang baba sa kanyang dibdib dahil sa pagyuko. Nagpaalam si Lizzie na pupunta ng banyo. Pinayagan na ito ni Charm. Pagpunta nito sa banyo ay tila wala ito sa sarili. Nakatulala lang sa salamin. Miss, maganda ba? Tanong ng isang babae sa kanyang tabi. Ang tinutukoy nito ay ang hikaw na kanyang suot. Dahil sa pagkabalisa ay hindi napansin ni Lizzie na may iba pa palang tao sa banyo ng oras na yon. Humarap si Lizzie. Hindi naman ito naintindihan ng sinabi ng babae ay tumango ito. Thanks! Do you want to touch it? Tanong ng babae. Sumunod naman si Lizzie at hinawakan ng hikaw ng babae. Nice no? Ang ganda? Napansin ng babae na wala pa rin reaksyon si Lizzie. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Bumalik na sa ulirat si Lizzie. Pilit nang umingiti. Opo, ayos lang ako. Matapos ay binuksan ng gripo at saka naghilamos upang mahimasmasan. Muli itong tumitig sa salamin at natulala ng ilang minuto. Lumabas na ang babae na nakita nitong tumulala muli si Lizzie sa salamin. Lizzie, gising! Oo, masakit. Nakakahiya. Pero iba ka na. Sige. Nakatapos kang mga yan. Magaganda sila. Mayaman sila. Pero masaya ba sila? Hindi. Alam mong meron kang bagay na wala sila. Kahit wala na si nanay at tatay, minahal ka ng mga magulang mo. Pinalaki ng maayos. Tandaan mo, hindi talaga patas ang mundo. At tanging pagiging mabait at mabuti lang ang maipagmamalaki mo. Sambit ito sa sarili habang nakatingin sa salamin. Unti-unti ay gumagaan na ang loob ni Lizzie. Napagpasyahan itong lumabas na ng hotel. Pumunta na lang sa sasakyan. Bahala na kung mapagalitan siya ni Charm. Pero hinding-hindi niya ipagpipilitan ang sarili niya sa lugar na alam niyang hindi siya nababagay. Palabas na si Lizzie ng banyo ay bigla siyang harangin ng mga gwardya. Sumalisin naman ng iba sa loob. Tila may hinahanap. Negative sa loob. Wika ng isa paglabas nito. Bumaling ang mga ito kay Lizzie. Miss, kakapkapan po kita. Wika ng babaeng gwardya. Pakitaas na lang ang dalawang kamay. Dagdag pa nito. Kinapkapan ng gwardya si Lizzie sa may balsa nito
at nagtagpuan ng isang hikaw. Positive, sabay lahat ng gwardyang babae at hinigpitan ng hawak nito ang hawak kay Lizzie. Sa isang iglap ay nagkumpulan ng mga tao. "Lizzie, anong ginawa mo?" Humahanga sa sabi ni Charm. "Ma'am, wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po alam kung paano nagkaroon ng hikaw sa bulsa ko." Paliwanag ni Lizzie habang nagpupumiglas. "Miss, sa presinto ka na lang magpaliwanag." Wika ng gwardya na kahawak kay Lizzie. Samantala, sa mansyon, magkausap pa rin si Facundo at Roland. Bumubuhos ang revelasyon ng oras na yon, kasabay ng pagbuhos ng luha ni Roland. "Don Facundo, malaking utang na loob ko sa inyo. Malaki ho ang respeto ko sa inyo. Pero nagmahal lang ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko kaya nagawa ko ang lahat ng to." Umiiyak na sabi ni Roland. Inamin ni Roland ang lahat. Mula sa pagsira ng makina ng jeep ni Hector, kaya nagkaroon ng rambulan ng jeep. Hindi niya sinasadyang mamatay si Hector. Ang tunay na plano ay gawing miserable lang ang buhay ng kanyang pamilya upang makagandi sila kay Mira. Ngunit sa kasamaang palad ay nasawi ito. Gayun din ang pagkamatay ni Mira na siya rin ang may kagagawan. Hindi ang magnanakaw ang bumaril dito kundi siya. Hindi nagpaputok ang magnanakaw ng araw na yon. Ginamit lang niya ang pagkakataon ng kaguluhan upang barilin si Mira na siyang ikinamatay nito. Sa paglipas ng mga taon, nabuhay si Roland sa bangungot na ito. Ang tanging pinangahawakan niya lang ay ang pagmamahal niya kay Amanda. Ang utak ng lahat ng pagpatay ng ito. Ngunit isang pagtatalo ay nagbukas sa kanyang mga mata nang hindi niya magawang kitilin ang buhay ng matanda. Umamin si Roland na siya ang lalaking nakabonet nung araw na naaksidente ang matanda at nawala. Gulat na gulat si Facundo. Subalit laking pasasalamat din niya dahil naunahan si Roland ng konsensya kaya hindi siya nito natuluyan. "Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit gustong gawin ni Amanda ang lahat ng to?" Tanong ng matanda. "Dahil alam niya na pinapahanap niyo hanggang ngayon ang apo niyo kay Mira. Alam niya na pag nahanap niyo ang apo niyo, ay walang manang matitira sa kanya. Gusto niyang angkinin lahat ng yaman niyo, Don Facundo. Pero nang muli ko nakita si Lizzie, nakita ko si Mira. Para akong pinapatay araw-araw dahil sa sinapit ni Lizzie. Kung paano ko kinuha sa kanya ang lahat-lahat. Dahil sa lintik na pagmamahal ko kay Amanda, na kahit kailan na hindi niya binalik ng tama. Ginamit niya lang ako para mawala si Mira. At ngayon hindi na kaya ng konsensya ko na pati si Lizzie ay mawala sa mundong to. Wala siyang kasalanan, Don Facundo. Wala siyang kasalanan. Mabuting tao si Lizzie. Mabuting bata siya." Umiiyak na si Walat ni Roland. Samantala, isinakay na sa sasakyan si Lizzie. Nakaposas sa likod ang mga kamay at hawak ng gwardya ang kanyang braso. Mahigpit na hindi ito makapalag. Umiyak man ay pilit na kinakalma ni Lizzie ang sarili. Matalino si Lizzie. Alam niyang dadaan pa ang lahat ng ito sa investigasyon kaya kailangang nasa matino siyang pag-iisip at inaalala ang lahat ng nangyari. Pagkasakay ni Lizzie sa sasakyan, papuntang presinto ay agad itong tumakbo. Ngunit sa pag-andar ng sasakyan ay may nagtakip sa kanyang bibig. Naaamoy niya agad ang matamis na amoy ngunit masakit ito sa ilong. Hindi siya makahinga. Ito lang ang kanyang nalalanghap. Umikot ang kanyang paningin, sumakit ang ulo hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagmulat ng mga mata ni Lizzie ay nakagapos ng kanyang mga kamay at paa. May nakabusal din sa kanyang bibig na tela. Hindi siya makasigaw. Pilit man siyang magpumiglas ay hindi niya magawa dahil medyo umiikot pa ang kanyang paningin. Inilibot ni Lizzie ang kanyang panalangin. Hindi siya pamilyar sa lugar. Nakaramdam din ito ng matinding takot para sa kanyang buhay. Kinabukasan na nakabalik si Charm sa mansyon. Masakit ang ulo at medyo wala na sa wisyo. "Yaya, pakadalan ako ng honey and tea sa kwarto. My head is really aching." Utos nito sa kasambahay na sumalubong sa kanya. "Hindi. Huwag mo sundin ang babaeng yan," sigaw ni Facundo. Nakaupo ito sa sofa at nakatitig kay Charm.
Nahinto naman si Charm sa paglalakad at napalingon sa kanyang lolo. Lo, please, wag ngayon. Nasaan si Lizzie? Napangiwi si Charm. Really? Ako ang apo niyo, tapos ang babaeng yon ang hinahanap niyo? Ano ba talagang relasyon yung dalawa? Are you not really into her? That... Pagkatapos magsalita ni Charm ay binato ni Facundo si Charm ng unan. Sumupol ito sa mukha ni Charm na lalo nitong kinagalit. Ikaw na matanda ka, napipikon na ako sa'yo ah. Humahangos na lumapit si Charm. Apo ko si Lizzie. Siwalat ni Facundo. Nahinto si Charm. Ano? Pinsan kong babaeng yon? Gulat na sabi nito. Hindi, Charm. Hindi mo siya pinsan. Hindi mo kadugo ang kahit sinong nandito sa pamamahay na to. Isa ka lang ampon. Siwalat ni Roland na nasa likod ni Charm. Kaya kung alam mo kung nasan si Lizzie, sabihin mo na, bago pa mahuli ang lahat. Napaluhod si Charm. Tumulo ang luha. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan dahil sa narinig. Samantala sa warehouse naman, kung saan nandoon si Lizzie, nakatali pa rin ito. Nakikiramdam sa paligid, natatakot pa rin ito para sa kanyang buhay. Ngunit iniisip nito na kung pangungunahan siya ng takot, ay hindi siya makakaisip ng paraan upang makatakas. Inoserbahan nito ang paligid. May mga barakong nakabantay at isang tinig ang kanyang narinig. Nasaan na siya? Tinig ng isang babae. Pamilyar ito sa kanyang pandinig ngunit hindi nito maintindihan bakit siya dinakip nito. May narinig itong pagyapak. Palakas ng palakas hanggang sa makaabot na sa kanyang kinaroroonan. Habang nasa warehouse si Lizzie at nanganganib ang buhay, ay lubos naman na nag-aalala sina Facundo at Roland. Gayon din sina Simon at Tintin. Wala ka ba talagang alam kung saan pwedeng dalhin ni Amanda si Lizzie? Tanong ni Facundo. Naparoon pa rito na sa paglalakad kay Roland. Halos maubos na ang kuko ni Tintin sa pagkagat nito dahil sa kaba. Si Simon naman ay panay na ang tawag sa kanyang mga kilalang kapwa driver din kung nakita ba nila si Amanda. Wala po, Don Facundo. Lahat ng pwede niyang pagtaguan kay Lizzie napuntahan ko na. Sa isang warehouse, sa pinag-shootingan namin. Biglang sabi ni Charm habang nakatulala sa kawalan. Sabi ni Ma'am Amanda, kailangan ko lang i-set up si Lizzie para kunwari may ninakaw siya. Tapos yung mga guards na daw ang bahala sa kanya. Tapos kinanong ko siya kung anong gagawin niya. Hindi niya ako sinagot pero tinanong niya yung address ng warehouse ko kung saan kami nag-shooting noon. Nahinto ang lahat sa sinabing yon ni Charm. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin kung saan ang warehouse na yon. Sambit ni Simon. Sa warehouse, nasa harapan na ni Lizzie ang punot dulo ng pagdakip sa kanya. Ma'am Amanda, wika nito sa kanyang sarili. Ha? Akala ko kamukha mo lang si Mira. Anak ka pala talaga niya. At tingnan mo nga naman, ikaw pa talaga nagpahamak sa sarili mo. Wika ni Amanda. Ikaw na mismo ang lumapit sa taong kikitil sa buhay mo. Hindi naman maintindihan ni Lizzie ang nangyayari. Paano nalaman ni Amanda ang pangalan ng kanyang ina? At anong ibig sabihin nito sa kanyang mga sinasabi? Baka sa mukha ni Lizzie ang pagtataka. Ha, kawawa ka naman. Wala kang kaalam-alam na apo ka ni Don Facundo. Ikaw ang tanging tagapagmana ng lahat. Pero sad to say, kahit malaman mong katotohanan, wala na rin namang kwenta. Dahil ito na ang huli mong hantungan. Ani Amanda habang nakalapit ang mukha sa dalaga. Nag-iisang kapatid ni Amanda si Mira. Panganay na anak si Mira at mahal na mahal ito ng kanilang ama at ina. Mabait na bata si Mira, malambing at matalino. Palagi siyang napapansin ng lahat. Nakukuha nito ang atensyon ng lahat. Ipinagmamalaki ni Amanda na naging kapatid siya ni Mira. Mahal na mahal niya ang kanyang ate. Ngunit nang ito ay nagdalaga na, nabaliktad ang lahat. Pakiramdam ni Amanda ay wala na natirang pagmamahal sa kanya ang kanyang mga magulang. Naging abala na kasi ang mga ito sa kanilang negosyo.
Kahit anong taas ang kanyang mga marka, ay si Mira pa rin ang nakakaangat sa kanya. Nabalot ng inggit si Amanda. Ang dating paghanga sa kanyang nakakatandang kapatid ay nauwi sa pagkasuklam, pagkainggit, galit. At nang umibig si Mira sa isang dukhang si Hector ay nabago ang lahat. Si Hector ay dati nilang driver. Umibig dito si Mira. Mabait si Hector. Masipag, makisig at mahal na mahal si Mira. Ngunit isa lang itong dukha kaya tutol si Facundo sa kanilang pag-iibigan. Handang ipaglaban ni Hector si Mira. Harangan man ito ng sibat, ay gagawin niya ang lahat para makasama si Mira. Ginamit ito ni Amanda upang mawala sa kanyang landas si Mira. Tinulungan niya itong makipagtanan. Ginawa niya ito upang makuha niya ang atensyon ng lahat. Subalit hindi pa rin siya nagtagumpay. Bagkos mas natuon ang atensyon ng lahat upang mahanap si Mira. Lumipas ang taon, umibig si Roland kay Amanda. Isa ring driver, kasabayan ni Hector. Muli nakaisip si Amanda ng paraan upang mapunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Ginaya niya ang kanyang kapatid at umibig din sa dukha. Subalit imbes na magalit ang matanda, ay hinayaan lang nito ang pag-iibigan ng dalawa. Sabi pa nga nito ay ayaw niya nang maulit sa pangalawang beses na mawalan siya ng anak. Muli, nabigo si Amanda. Hindi niya nakuha ang atensyong nakukuha ni Mira dahil sa maling ginawa nito. Hanggang sa naisip ni Amanda na bigyan ng apo si Facundo. Nabalitaan kasi nitong pinapahanap ni Facundo ang apo nito kay Mira. Baka sa paraang yun na mapansin na siya ng kanyang ama. Subalit sadyang malupit ang tadhana. May diferensya si Amanda sa matres, kaya hindi ito kailanman magkakaroon na ng anak. Dahil sa matinding pagmamahal ni Roland, tinanggap niya ang lahat kay Amanda. Kahit na ang masama nitong ugali. At para matupad ang plano ni Amanda, ay naghanap si Roland ng bata upang ampunin. Palabasing anak nila ni Amanda at gawing apo ni Facundo. Natupad naman ang plano, at yun nga ay si Charm. Naging matagumpay na sa wakas ang lahat. Nakuha na ni Amanda ang atensyong kanyang inaasam at ayaw niya itong mawala pa. Kaya inutusan niyang gawing miserable ang buhay ng pamilya ni Mira hanggang sa nawala na si Hector. Sumunod si Mira at ngayon sa pamamagitan ng sarili niyang kamay ay susunod na si Lizzie, ang kanyang pamangkin. Ikaw ang natitirang lahi ng kapatid ko. Para makuha ko na ng buo ang lahat, kailangan mong mawala. Sambit ni Amanda habang hawak nito ang pisngi ni Lizzie at pinagigigilan. Hindi makasigaw si Lizzie dahil may nakasalpak sa kanyang bibig. Ngunit nanilisik ang mga mata nito matapos marinig ang lahat mula kay Amanda. Si Amanda ang may kagagawa ng lahat ng kanyang paghihirap. Si Amanda ang kumuha ng lahat sa kanya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Wika ni Amanda. Nasaan ang baril? Sigaw ni Amanda. May lalaking lumapit. Iniabot ang baril. Itinutok nito yon kay Lizzie. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Lizzie. Paalam na, pamangkin ko. Sabay kalapit ng baril. Napapikit na lang si Lizzie at hinintay na lang ang kanyang kamatayan. Lizzie! Sigaw ng isang lalaki at niyakap si Lizzie. Sa kanyang pagmulat, nakita nito si Simon. Mahigpit ang yakap sa kanya. Nakaluhod si Amanda. May tama na ng baril ang kanyang binti. At nasa likod nito si Roland na may hawak ng baril. Apo ko, Lizzie! Apo ko! Umiiyak na sabi ni Facundo na nasa isang gilid. Nakulong si Roland. Gayon din si Amanda at ang mga kasabot nito dahil sa ginawa nilang pagpatay sa mga magulang ni Lizzie at pagdagep kay Lizzie. Hindi man agad napatawad ni Lizzie ang dalawa ay ipinagpasa Diyos niya ang lahat. Samantala si Charm ay nagpakalayo-layo na. Nilaman ang kanyang konsensya sa lahat ng kanyang ginawa. Si Tintin ay naging personal na maid ni Lizzie. At si Simon, lakas loob na itong nanligaw kay Lizzie matapos pahintulutan ni Facundo. Apo, patawarin mo ako kung inuna kong pakinggan ang puso ko at pinairal ang pagiging makatao. Hindi mo mararanasan ang lahat ng to. Wika ng matanda. Ngumiti naman ang dalaga. Lo, tapos na yon.
Ang mahalaga ay ang ngayon. Sambit ni Lizzie at niyakap ang kanyang lolo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!